Praise the Lord. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Isang pinagpalang Lunes po sa ating lahat. Ito po ang kauna-unahang Lunes po sa buwan ng Disyembre. It's the first Monday sa buwan po na ito. And salamat sa Diyos dahil we were able po to see and nakita po natin mga kapatid ang katapusang buwan ng taong ito. Hallelujah! Salamat po sa Diyos. And nandito naman po kami mga kapatid. Live na live po tayo mula po rito sa Truth and Faith Media House para po sa programang The Miracle Hour. And ngayong gabi kasama ko po si Pastor David Hasan mga kapatid. Kaya welcome na welcome po kayo sa inyo pong mga katanungan. But before that mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. At si Pastor David po ang mananalangin, Pastor. Let's pray. Father in heaven, we thank you for everything. Father, we thank you for keeping us and for preserving our life. Thank you, Father, for watching over us. Thank you, Father, for your light, O Lord, that they shine over us and never allow the way of the darkness to prevail. The King of Glory, into your mighty name, Lord, we commit this your program, and I declare, Father, have your way in the mighty name of Jesus Christ. Via this program, Father, I declare, Lord, ask you, Lord, to have your way. Let your intention, Lord, your intended purpose and plan, Lord, for this program be fully established in the life of your children on the earth by the power of your Spirit in the mighty name of Jesus Christ. I cover myself, I cover my staff in this program, the operator, the instrument, even the baby, and all our friends and loved ones over and abroad. I cover it all at the name of Jesus Christ. Father, have your way. Holy Ghost, take control. Our greatest mentor, teacher, and intercessor. Let the glory of God alone be revealed, O Lord, by the program, and let souls be delivered, be saved, and be healed. Father, have your way in Jesus. Amen. Hallelujah. And tulad po ng aking sinabi kanina mga kapatid, dahil kasama po natin si Pastor David ngayon, welcome na welcome po mga kapatid ang inyo pong mga questions tonight for this program. At kami po dito sa Miracle Hour mga kapatid, nagagalak na tanggapin ang inyo pong mga katanungan. At sana po mga kapatid, huwag lang po tayong maging viewers lamang po and spectator lamang po sa programa. Sana po ay maging kabahagi din po kayo mga kapatid. Pero meron po tayong interaction. Kayo po ay nagtatanong at si Pastor David naman po sa pamamagitan po ng banal na espiritu ang sasagot po sa inyong mga katanungan. And dito po mga kapatid sa programa, welcome po ang kahit na anong denominasyon, relihiyon o kahit ano po, saan ka man po galing mga kapatid. Welcome na welcome po kayo para sa programa. You can share this live po mga kapatid sa inyong mga kakilala, kaibigan at kapamilya. Ganun po yung inyong mga comments and yung pong mga reactions. Welcome na welcome po. I-comment nyo lang po sa ating comment section sa ating Facebook Live. At kung meron po kayong question, yung numero po na makikita nyo po sa screen, that is 0917-708-5078. I-text nyo po sa amin kung ano po ang inyong mga katanungan. Hallelujah! And then po mga kapatid, ngayong gabi, nais lang po namin iparating sa inyo na kami po rito sa programa ay naghihintay lagi sa inyo pong mga questions. And before we go to your questions mga kapatid, si Pastor David ay magbibigay po muna ng kanyang paunang mensahe. Pastor, your message. I grace you, Lord, all of you in the name of the Lord, our Lord Jesus Christ. Binabati po tayo ni Pastor David mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. And happy new month. At maligayang bagong buwan. Amen. Yeah, also the compliment of the season. At saka binabati niya po tayo mga kapatid sa season na ito. Hallelujah. We are here on the assignment of God. Andito naman po tayo mga kapatid para sa assignment ng Diyos. As an instrument of the kingdom. Bilang instrumento po sa kaharian ng Diyos, sa gawain ng Diyos. To bring salvation into the world. Na magbibigay po, maghahatid po kami ng kaligtasan sa mga kaluluwa or sa bawat isa po sa atin na nawawala ng landas. To bring light to those that are sitting in darkness. At maghahatid din po tayo ng kaliwanagan o liwanag sa bawat isa po na nasasadlak sa kadiliman. And to deliver the oppressed and to let the captive go free. Ganon din po yung mga ibinilanggo
ng kaaway ay magkakaroon ng kalayaan. Amen. And so please, if you are interested, because not everyone, but there are some souls that are really interested in the knowledge of gospel. Kaya kung interesado ka mga kapatid dahil may iba naman po talagang interesadong matuto, welcome ka dito sa programa. It's all about the kingdom of God Ito po and the advancement on the earth. tungkol sa kaharian ng Diyos at para po sa advancement po ng kaharian ng Not Diyos. personal, not about the denomination or organization. Hindi po ito tungkol sa personal po naming kagustuhan or motibo or sa kagustuhan po ng isang organisasyon or denominasyon. About Jesus and the true salvation and the kingdom of the Lord. Ito po'y tungkol kay Jesus at ano po yung pakinabang na maaangkin ng tao kapag mas nakilala niya ng lubos ang Panginoon. If no other foundation is not on the faith that has been laid to establish it. Wala na po kasi ibang pundasyon na dapat ilalaan ng tao or wala na po ibang pundasyong tatanggapin ng tao bagkus yung lang pundasyon na inilatag na ng Panginoong Jesus. Praise the Lord for that. Kaya naman, malaya po kayong magtanong ng inyo pong katanungan. So, tulungan niyo po. We have picked up the question and regarding the God of what program. Kaya, malaya po kayong mga kapatid na magtanong sa ano man po yung katanungan na gusto niyo pong itanong. Hallelujah. So invite your friends to go forward and let them participate in this. Pwede nyo rin pong i-invite ang inyong pong mga kaibigan, Family, mga kapamilya. even those that are sick that want to let them hear the word of God. Ganun din po yung mga kakilala po ninyo na may sakit. So, pakinggan muna nila ang salita, no? Dahil mamaya po ay si Pastor David mananalangin po sa mga kaibigan natin at kapatid na may karamdaman. Amen? Pero bago muna yon, makinig po muna tayo sa salita ng Diyos. Amen? Sana po tulungan niyo po ako ngayong araw na ito mga kapatid sa pagtatanong para po maging ang programa pong ito ay magkaroon po ng kabuluhan sa buhay natin. Dahil ito po yung purpose talaga ng programang ito, itong The Miracle Hour. Ito po yung purpose na magbigay po, hindi lang po ng information, kundi yung enlightenment po sa inyo na nangangailangan po nito. At meron po kayong, even yung doubt po ninyo sa inyong isipan, meron po confused po kayo, pwede nyo pong isend yan sa amin para sa Pastor David po. Sasagutin nyo po ito sa tulong po ng Diyos na siyang tagapagdalaga ng programa ito. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya naman mga kapatid, simulan natin ngayong gabi ang atin pong talakayan. At kung wala po kayong katanungan mga kapatid, Dave, wala tayong questions from our viewers. So we will entertain my question for tonight. Pastor, my first question for tonight is, you often said, Pastor, in preachings that the spiritual realm is the mother realm. So my question is, how can a Christian have the best access to the spiritual realm so that we could navigate and we can have authority than the physical realm? So that is my first question tonight. Ang katanungan ko po, I will just translate this. Ang question ko po mga kapatid, Pastor David, is, lagi niyo po sinasabi sa amin na yung spiritual realm po, yun po yung ina. Para po siyang ina. Para po siyang mother na realm po. Higit po sa physical na realm. My question po sa kanya is, paano ang isang Kristiyano ay magkaroon ng best access sa spiritual na rema upang magkaroon po tayo ng otoridad, kasi yung spiritual realm ay nagkakaroon po tayo ng otoridad laban po sa physical na rema. Thank you for the question. The apostle said the what you can see, they are liminal and temporal. Sabi po ni Apostle po, yung ating pong nakikita, ito pong ating nakikita, ito po ay temporaryo lamang. And what you cannot see, they are more greater and higher. You have power. Pero yung hindi po natin nakikita, yun po yung mas higit na mas nakakalamang kesa sa mga nakikita natin. The spirit realm is the mother realm and is the engine of every soul on Yung earth. Pastor David, yung spiritual realm po mga kapatid, ito po yung pinaka-ina, ito po yung pinaka-mother realm, at ito po yung parang makina, no, sa mga nangyayari. The Lord said in the book of John 4:24, it says God is a spirit,
Sabi po sa John chapter 4 verse 24, ang Espiritu po ay, ang Diyos po ay Espiritu. And those that will serve him, they also do so in truth and in spirit. At kung sino man po ang nagdanais na sumamba sa Kanya, ay kailangan gawin ito sa Espiritu at katotohanan. So that means though we have a physical body there, we are actually a spirit being. Kahit po meron po tayong physical na katawan, pero sa totoo lamang po, tayo po ay mga spiritual na nilalang. Without the spirit being alive, we cannot even breathe or talk or do anything. Kung wala po yung espiritu, Pastor, If it's not alive, if it's not working, yeah. o ang espiritu po mga kapatid, hindi kumagana, hindi mo kumikilos sa isang, sa katawan, na hindi ang tao makakakilos, hindi And because we makakapagsalita. have a spiritual power, Dahil meron po tayong espiritu na nasa atin. though it has been polluted, blinded from the spell of Adam. Though kahit po mga kapatid, no, nagsimula ito nung si Adan ay nagkasala. But in Christ, Pero kay there's Kristo, a renewal of things, our spirit, everything. so may renewal. Dahil kay Kristo mga kapatid, may renewal po sa lahat, no, sa ating na nangyayari sa buhay ng tao. And once one receives Christ as Lord and Savior, O ang isang tao po mga kapatid, natanggap niya si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. he also receives the Spirit of God, the Tinat- Holy Ghost himself. Tinatanggap din niya or natanggap din niya ang banal na espiritu mismo. He's there to assist them. Nandyan lang yung Holy Spirit to assist. They will need only to know how to cooperate, to start with his cooperation in our life. Pero kailangan po natin mga kapatid ng tulong no paano tayo makakatap sa Holy Spirit. One Una. must be interested in the Word of God. Okay, In so truth. number 1 po mga kapatid, no, is kailangan po natin maging interesado sa katotohanan. And two, occasionally, that soul must be fasting. At occasionally po mga pangalawa, no? Pangalawa is dapat occasionally, no, kahit paminsan-minsan, ang taong ito or ang isang Kristiyano kailangan nabubuhay sa kalakip na po sa buhay niya yung pag-aayuno, yung Those are pagpa-fasting. the two avenues that will strengthen, that will give more strength, more power to Holy Ghost to revive your faith to be alive unto Him. At yan po yung ito pong dalawang ito, yung avenue para yung Holy Spirit po ay magiging alive sa atin, magiging And buhay. before it, man was still even there are a lot of carnal spiritual ministers, but people look up to them. They are not even the member knows more than them. So for ordinary believers in the kingdom, they also be aware of things before actually coming to pass on taking place. Kasi sa totoo lang, kung tayo po ay Kristiyano na, meron po tayong parang edge na nalalaman natin mauna nating malaman, no? Malalaman natin muna bago mangyayari ang isang bagay. Because the spirit of whom that you commit yourself to also to be manifesting in you. Kasi yung espiritu po na gumagabay sa iyo is manifesting in you. Kumikilos siya sa iyo. And he said, when the spirit comes, he will guide you into all At kapag darating po, no, kung natanggap mo ng espiritu, gagabayan ka niya sa lahat ng bagay. and he will show you things to come. At ipapakita niya sa iyo yung mga bagay na mangyayari sa And he said, hinaharap. he will not speak of his own self. Hindi siya magsasalita sa kanyang sarili He has lamang. to hear from the throne of Father, he will speak unto you. Dahil pakapakinggan niya mula sa trono ng kanyang ama at kung ano yung napakinggan niya, yun yung kanyang sasabihin. That means a believer that is truly in Christ ought not to fall into any deed or Ibig take a wrong sabihin step. nun, mga kapatid, no? Kung talagang na sa Diyos tayo at meron na sa atin yung Espiritu, hindi dapat tayo nahuhulog sa kanal. O hindi tayo makakagawa ng isang hakbang na mali. You see, you cannot see hardly for a blind man that has a guide for the fall into this. Kasi, di ba, kapag ang isang bulag, Yes, kung meron siyang kasama, may guide siya sa paglalakad, kailangan hindi siya mahuhulog If sa you see a blind kanal. man fall into this, which means if he want to guide himself without a guide, Kaya he want to lead himself. bakit nahulog yung isang bulag sa kanal? Kasi
wala siyang gabay, no? Para siya On the makakalakad. other hand, all of us are blind to the things of the Spirit. Mm. Yes. Sa totoo lang po kasi, lahat po tayo, we are actually blind. That's why we made a thing before. We do something In the things of the Spirit. Yeah, later we regret. Say, why Sa did I totoo even take lang. this step? Why did I even go here? Hindi natin nakikita yung mga spiritual na mga bagay. Kaya nga, 'di ba, malimit tayo mga kapatid na gumagawa ng isang maling hakbang, and malimit tayong nagre-regret sa mga bagay na iyon kasi nga hindi natin nakikita ahead. It is because we left our guide Bakit? of No? behind. Bakit nangyayari na may regret sa buhay? Bakit nakakagawa tayo ng maling hakbang? Because iniwan natin yung ating guide na dapat gabay natin sa ating daraan. Jesus say, when he comes, he will guide you. Sabi ni Jesus, kapag darating ang sinasabi niya na ang Espiritu, gagabayan niya tayo. This, until I tell you to change because always put it in me. Saan yung King James ko yun? Something like that. It's okay, let it go. So, that is how to be led in the right, right? No, What's the question? how can a Christian have the best access to the spiritual realm? See, another thing is we should not believe on everything you see with your two eyes. Don't be carried away by anything natural. Isa pa mga kapatid, no, wag na wag po tayong magpapadala sa yung nakikita lagi ng ating dalawang mga mata. See, everything you are seeing, they are Christian, they are never real. Kasi nga, sabi ni Pastor David, yung kung nakikita natin sa ating mga mata, no, para lang siyang fiction. They are not real. Hindi po sila totoo. The one that are real, I know that are being shown to you in the realm of the spirit. Pero yung totoo po talaga is those things na pinapakita sa iyo sa rema ng espiritu. O sa spiritual na rema. Because the spirit control the physical. Kasi yung espiritu nga yung may control ng physical na mga bagay. So we can build ourselves to be led by the spirit when you must be truly interested in the word of God. You cannot be interested in the word of God without loving So God. kung gusto po natin ma-access, no, yung best way para ma-access po natin yung spiritual realm is number 1 talaga yon. That is the first requirement. Kailangan interesado po tayo mga kapatid sa salita ng Diyos. Like many ministers read Bible only if they want to preach or teach. Tulad ng ibang ginagawa ng ibang ministro, saka lang nagbabasa ng Biblia kung sila na po yung magtuturo, sila na po Want yung us to be magpapamamahayag. interested to know God's truth word. Kailangan tayo ay sa lahat ng pagkakataon, interesado po tayong matuto sa Diyos, no? Sa pamamagitan ng kanyang salita. I do say God's love letter to us is word. Lagi pong sinasabi ni Pastor David na yung love letter po ng Diyos para sa atin is yung kanyang salita. When you are in love, you always like to read the letter written. Kung, di ba, kung in love ka sa isang tao, lagi mong binabasa yung sinulat niya para sa iyo. So one must be truly and genuinely in Kaya, love with God. talagang kailangan genuinely and truly in love po tayo sa Diyos. No? Amen. Because every believer out of minimum is twice in a week. At pangalawa, yung Biblically. sinabi ni Pastor David, no, pangalawa din, no, na pamamaraan is yung pagpa-fasting. So, dapat talaga, at least, no, sa Biblia po, at least twice a week ay nagpa-fasting po ang isang Kristiyano. Why? Bakit? Just to say to you. See, the kingdom of darkness, they always throw arrow. So, ilan lang to sa In the sabi name ni of the Pastor Spirit. David. Pero eto They mga always kapatid, throw arrow. In the name of the yung Spirit. kingdom of darkness is lagi itong meron itong laging arrows na binabato sa atin, pana na binabato sa Many atin. don't even know that we are actually living with the devil and his At agents on marami the po earth. ang hindi nakakaalam na actually, dito sa mundo, kasama nating naninirahan ang devil. And they take pleasure in hurting souls, causing At- damages, causing destruction, calamities. Nagagalak They take ang- pleasure in that only. Na nagagalak ang demonyo, no? Ang devil, mga kapatid, na sirain ang buhay ng tao, magdala ng kalamidad, ng karamdaman, ng pasakit, at kahit na ano na hindi maganda sa buhay ng isang tao. Their main target outside the kingdom of God. At The yung main believers target that are talaga striving to know ng God. devil Yeah. is yung mga anak ng Diyos.
yung gusto na makilala ang Diyos. God has His own part, and we have our own Ang part. Diyos, meron po siyang sariling part. Tayo rin po mga kapatid, meron din po tayong sariling bahagi na dapat gagampanan. So, part of the work the person is does that is to strengthen your spirit man, to So, receive only. that is our part, That's no? our part. Part natin, So, trabaho natin yun mga kapatid. Is to strengthen your spirit Strengthen man. natin yung ating sarili, yung ating spirito, para kaya po natin mga kapatid, depensa ng ating sarili laban sa mga atake or pana ng kaaway. When a part is clogged, it can only water can only flow through it. Kung The pipe is clogged. apay. Well, yeah. Kung isang tubo po mga kapatid ay nabarahan, di ba, mahirap po tumaloy ang tubig. So your fasting will bring more clarity between you and the Spirit of God. So yung pagpa-fasting pala natin mga kapatid, nagbibigay siya ng parang clearing between you, Yes. yung sa connection mo at sa It Diyos. is more to know that even in the realm of the Spirit, more clear. Like when there's a cloud, when you can, that And your then, fasting may have become to the. Sa rema din ng Espiritu is, yung pagpa-fasting ng mga kapatid, nagbibigay siya sa'yo ng mas clearer view ng mga spiritual na mga bagay. You see, God has His own power. Ang as, Diyos. as Almighty God. Siya po ang Diyos, mga kapatid. Meron po siyang And kapangyarihan. I say, maybe we have a little power to Tayo po comprehend. mga kapatid, bilang anak ng Diyos at bilang kanyang nilalang, ay meron din po tayo So, kapangyarihan. you cannot be empowered to get down your spirit man. Pero yung kapangyarihan po natin, hindi po physical na kapangyarihan, kundi spiritual. So when you are fasting, you strengthen your spirit man. Kaya And kapag to be nagpa-fasting empowered, to be tayo, empowered in the Lord. is ini-empower po natin. Pinapalakas po natin yung ating espiritu. So just from part of the advantage area. So ilan lamang po yan sa advantage kapag tayo po ay nagpa-fasting. When you are truly spiritual, Kung tayo po ay tunay na the spiritual, enemy cannot take much, if non-advantage over you. hindi makakapag-take advantage yung kaaway o yung devil laban sa'yo. Example, when the king was planning to go and cut the head of Elijah, Elijah had no from his house, and he said, when the man comes, he said, you son of the murderer, you come here. Tulad ng ginawa ni Elisha, no? Plano ng hari na patayin siya, pero pinahayag na ng Diyos ahead kay Elisha, kaya sinabi niya, oh, ikaw, anak ka na mamamatay tao nung lumapit na, kasi alam niya kung ano yung sadya ng taong iyon sa kanya. Even when the other king planning to pass to go and invade, before they even come, Elijah he know where they were planning it, he know where they will pass. So when you are spiritual, you be more aware about more things before it even take place, or if they are planning it, how God will lead you, how God will lead you out. If you are more spiritual, mga kapatid, is malalaman mo yung mga susunod mong hakbang na gagawin dahil ang Diyos ang gagabay sa iyo sa pamamagitan nga ng kanyang And espiritu. when you are spiritual, nothing, you will know that not all things goes. At if Yes. you are spiritual, Not no, all things, you cannot you watch all will things. know that hindi lahat ng Not all, yeah, bagay, you cannot just allow things in your life. yung No. hindi mo pwedeng gawin lahat ng bagay at hindi mo pwedeng i-allow ang lahat ng bagay sa buhay There mo. are things that cannot So work. parang They will plan your treatment. Pastor, it means that the spiritual realm will set boundaries and limitations to you as to the things that God has not wanted you to do. Exactly. So Exactly. yun po yung Because you don't want to dent the image of the or that is or the hearing. So parang yung espiritu po mga kapatid na nasa sa atin is nagbibigay po siya ng limitasyon for us na hindi natin gawin at hindi natin puntahan so that we will not be able to go or to do anything po na hindi po pinapagawa ng Diyos sa atin para hindi po tayo mag-regret at the end. So yun po yung ginagawa ng espiritu sa atin. Amen? So that's why napakahalaga po talaga ng spiritual realm sa buhay ng isang Kristiyano. Amen? Amen. So, you're done. I don't know if you Yes. have another thing to But, add. Pastor, I have it's not really to add, but I just want to ask for that. In John chapter 4, verse 24, that it says, God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Okay. So, can a person say that, because God is a spirit, so I can worship Him in spirit and in truth, in my own, like for example, I will just stay in my house because I will still worship Him. Is it possible for a person to still worship God in spirit and in truth in their own place they choose to? Merong limitation.
See, the Father of the Spirit is God Himself. I would just like to add, Okay. just come up You more. never even go through the Yes. That's the question? No, I'll just translate it for our viewers as well. Nagtanong lang ako kay Pastor David, mga kapatid mo, na, di ba, kung gusto natin sumamba sa Diyos, it's just we would worship Him in spirit and in truth. So, can I say, pwede ko bang sabihin na, dito na lang ako sa bahay namin sasamba sa Kanya. Dahil gagawin ko naman yon in the spirit and in truth. I will still worship God here in my house or in that chosen place. I want to still in spirit and in truth. Pwede ba yun? Sige ko, Pastor. That's a limitation of which So, sabi ni Pastor David, kahit paano, gagawin mo yun, there's still a limitation. God is the Father of the Spirit. Ang Diyos po, siya po yung Father of the Spirit. And the only way you can, because without even His own Spirit alive, we our spirit, we can never be alive. Dahil kung I'm not making an emphasis. So I'm going to be if the Spirit of God, hindi po siya buhay, ay ano na lang po tayo. See, no matter how you use your knife, if you buy a new knife, the more you use it, once it will get dog, you need to go and sharpen it, right? Diba? Kahit pa bumili ka ng bagong kutsilyo, kahit pa, no, ginagamit mo ito lagi, is darating talaga ang panahon na pupurol yung kutsilyong ito. There are things you cannot see nor receive working even at home as a spirit man. What is it, Pastor? There are things you cannot receive May nor mga see. bagay na hindi mo matatanggap o hindi mo ma-receive sa iyong tahanan. Because you have to go to the house of where God is. Because going there, God, that is there you will live with the Spirit, you will live with the Father, the Son, the angels, and So, the Holy Spirit. kailangan mong pumunta sa lugar kung nasaan ang Diyos, no? Kung nasaan siya buhay, kumikilos siya roon, at dun ka sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. In fact, in no time the person will be tired. He's going to be weak. Yes. Ang mangyayari, no, sa taong ito, kapag ganito yung ginagawa niya lagi, he would get tired He will soon. get weak, not tired. Weak. Weak. Yes, not Magiging, tired. siya, weak. Why? Because Bakit? the joy that will strengthen him, he cannot find. It's in the house, in the presence of the Spirit of God. Dahil yung joy po, mga kapatid, na kailangan niya, hindi niya yun mahahanap doon sa lugar na hindi pinili ng Diyos, kundi doon lang sa lugar kung nasaan pinili ng Diyos na paglagakan ng kanyang presensya. And I would say in the house of God, that is the Spirit of God. See, and one thing, to follow with the Spirit of God, you have to be in the house where God is. If you want to worship God, To truly follow with His Spirit, if with you the other really want to angels. fellowship With God other in the angels. Spirit, Yes. no, you need to be in the house of God. Where Gusto God mo, is. no, na Where God is. mag-fellowship, mag-worship sa Diyos in the Spirit, kailangan mong dumako sa lugar kung nasaan ang Diyos at ang kanyang Espiritu. You can never feel alive praying alone in the house. Never. You can never feel alive, no, kapag Except in His presence in His house. hindi Much more alive praying much more. to the heavenly throne, except where God is in His house. Yun parang He's yung He's heavenly waiting for His people there. heavenly life, no? Yes. Heavenly life. Hindi mo siya mafe-feel kung hindi ka dumadako, tumutungo sa lugar na pinili ng Diyos na paglagakan niya ng kanyang presensya o sa kanyang tahanan. He's going to be weak because His Spirit cannot be revived that ought to be in the house of God. Kasi hindi na-revive yung kanyang espiritu. Yung espiritu po natin, mga kaparis, na-revive po siya kapag dumadako po tayo, tumutungo po tayo, nagpupunta po tayo sa tahanan ng He Diyos. said, let them make me a kind of tabernacle in the Exodus, Kaya that I may dwell in their Kaya midst. sinabi ng Diyos That na I may dwell in their midst. kailangan nilang gumawa ng isang tabernakulo upang ako'y kasamang maninirahan nila. So we cannot compare the house of God to our house. So, hindi natin Never. maikukumpara On anything. yung tahanan ng Diyos, no, in anything, In anything. sa lahat ng bagay. Our strength, our Ang joy. atong In fact, lakas. once you start fellowship in the trust of God, no matter how you fellowship in the house, you will get because something will be cut off from you, from your spirit man. Kasi sa iyo, mga Yes. kapatid mo mismo, something would be cut off. In the Parang spirit realm from you, matutusan. God will cut. That is the truth. Yan yung katotohanan. Yeah, that's the truth. So it is in His house that you renew your spirit man,
you'll be empowered, then you have more strength spiritually, you have more Sa life, kanyang more tahanan light. kasi is doon nare-renew ang iyong lakas, you will feel more alive mga kapatid, at nare-renew din ang inyong kagalakan. I'm not going to the mountain for prayer. Anytime I go to Manila, I don't miss that really that's good. Yes, I don't miss that fellowship. Yes, that is the fellowship. Sabi ni Pastor David, minus kapag magbabiyahe siya or Just napupunta po to me, siya ng lang yan. bundok, no? So talagang hindi niya ayaw niyang mamimiss yung pag-fellowship niya sa Diyos. He said we should not forsake. What did he say? Sabi ng Diyos, you should not forsake, no? Hindi po natin dapat They gathered together. He said Yung he said we should not forsake it. you should not forsake yung pagtitipon po ng mga kapatid. Where God is waiting for your Kasi ang husband Diyos, is in his house. naghihintay po siya doon sa kanyang bahay, hindi sa bahay natin. Is in his house. Is waiting in His house, his not in house, our not your house. house. Hindi sa bahay natin. And I do say your house is one angel. The house of God Lagi is sinasabi untouchable. ni Pastor David, sa bahay Ito na natin, yan. may isang anghel, pero sa tahanan ng And Diyos, then, yeah, hindi that- mabilang ng mga anghel. And then yet at times can be suppressed by the higher power of darkness. Pwede rin yung Yes. angels na assigned sa bahay mo is mapipigilan pa siya ng higher power of darkness. In his house, they are untouchable. They dare not. They know. Pero sa tahanan ng Diyos, hindi mo mabibilang They know. ang They anghel. dare not. So, the power of darkness dares not, no, na Yeah. bigilan, isuppress yung mga angels that is That's why present they po don't sa want tahanan. you to go where God's light is truly. They Kaya- work on people to divert their attention, Kaya nga, to make them to leave the place. Gagawin lahat, no, ng kaaway to divert your Yeah. attention or to para i-divert yung ma-distract ka, ma-divert yung attention mo dun sa tahanan ng Diyos kung saan naroon siya, so that meron kang rason para umalis, meron kang rason mga kapatid para hindi manatili sa lugar na iyon. Okay? But what if, Pastor, you always said that we should look for, di ba, our prayer before we would, after we receive Jesus Christ here in the program is that you would always tell the viewers that they would pray that God will guide them to the where right, is- or yeah, to where the is- right yeah, place where where God is what is being exalted in truth. What if the person, Pastor, is in a certain church, a certain place, that he doesn't recognize yet that the Spirit of God is not there, but still he worship God there in spirit and in truth? I said the people to ask God always in prayer to lead them. If the person really interested, you cannot pay God, because if you go to where God is, before you know one or two, no matter how enticing or on fire you are so happy looking for God. When you get to where God is, you just the fire, everything just cool down. You don't lose interest. In fact, when you But because I have never tried like visiting, I have because told you, I didn't hide it. I told you before. yung first church I was able to come. You have been in church Manila before, a big Yes, church. but no, but when I was unbeliever, but I was not Okay. able to visit a certain Okay. church. I was able to visit right away in DPC. So, for those people but that is looking for churches and was They wouldn't know. Many believers don't know that that is the Oh, thing. Even many even Christians here, many believers they don't doesn't know. Yeah, only after That- they maybe come across where they feel. So this is different. Sabi ni Pastor David, even believers po mga kapatid, marami pong mga believers na hindi po sila aware na They don't know. yung place po na kung saan sila naroon ay hindi po presente yung Espiritu ng Diyos roon. And they do feel it. They were just thinking it. Maybe the activities make it cause a difference. They don't know that it's just the Spirit of God. At akala nila, no? They were Yung thinking maybe activities, yung dahilan. No, it's not activities. No, it's not about the activities But ng mga they were kapatid. thinking maybe Pero that. akala nila, because of the activities there, kung Yeah. bakit ganun yung pakiramdam nila. Pero hindi nila alam, wala pala talaga ang Diyos doon sa lugar na iyon. But what if they still worship man, Pastor, in spirit and in truth? See, there are people. See, the level of God will flow in the church depending on the knowledge of the leader. Ay, yung level ng pag-flow ng Diyos? Because, sabi ni Pastor David, yung level po mga kapatid ng parang pag-flow, pag-manifest ng Diyos, pagkilos ng Diyos sa isang church, it depends upon the knowledge po, yung kaalaman po ng leader, yung namamahala. See, many leaders don't know the power behind the church. They just open it. Kasi meron pong mga leaders na nag-o-open po ng church pero hindi po nila alam. Wala po silang kaalam-alam. Activities and they won't go to flow. Ang ginagawa ng iba is
bombahan ang church ng napakaraming activities, church activities. There are a lot of things that is at the back of this thing. Napakarami pong mga dapat gagawin Go. before God would come down, bago po bumaba Yeah, lot ang of presensya ng Diyos. Napakarami. Don't open up. Pero hindi physical activities, no? Pray in Jesus' name. No. It's not physical activities that At would all. make God comes At all. down, no? At all. It- It's not God. No program moving. It's not that He ordained. Yeah, There's no physical program they are moving. that would move God para Yeah. siya ay mag-manifest, para siya po ay kumilos. It is only in His The one that own He ordained Yeah. program. Saka lamang po kumikilos ang Diyos sa kanyang sariling programa na that people followed inside, Yeah. or the leaders Yeah. followed. There was a man is saying on an errand, May isang tao. and he told him how the journey will be. May isang tao po mga kapatid na intusan ng Diyos at sinabihan niya kung ano yung mangyayari sa kanyang journey. And he said while he's going, he should not. I forgot, but there was he said he shouldn't go to anybody's house to eat or to drink. Just go there, deliver the message, and come back home straight. Sabi ng Diyos sa kanya is, kailangan niyang i-deliver yung message. Pag ma-deliver na yung message, kailangan na niyang bumalik kaagad. At wag na siya pang, wag na siyang bumisita pa sa kahit na kanino. So on that Bahay. journey, anything that tried to come across him, they would take off. They would never prevail. Because as he was following on that journey, that is if you follow as he's following that pattern of God. On But- that journey kasi, kapag sinusunod ng taong ito yung inutos ng Diyos sa kanya, sino man na magpapasakit sa kanya ay hindi magtatagumpay. He has finished, he delivered the message going back home. So, yes, he delivered the message. Talagang ginawa niya yung inutos ng Diyos sa With a lot kanya. of threat, with the threat of what is Ah, coming near him. napakaraming mga threat na pinagdaanan niya just to So deliver what the came down with the message. threat of what, but while he was going, someone just came with a substitute something. Now, I'm also a prophet. Just come. You've So, done he a was good job. done. No. You've done a good job. Come to my house. He said, God told me. Come to my house and eat. Because he told the man, God said I shouldn't go anywhere. I said, no, he said, God don't told me to now. No, hindi pa He siya said, tapos. Actually, hindi pa siya tapos. It's not done because God said He would return and not, di ba? So, doon sa after the messenger delivered the message, no? Pauwi na siya mga kapatid. A certain person is lumapit sa kanya and said, He was a halika. prophet, but he has fallen from the grave. Yung lumapit sa kanya na propeta din, pero He has fallen a from the grave. fallen prophet, no? So, yung So, no propeta connection ito with God is again. wala nang connection sa Diyos at sinabi ng propetang ito, halika, no? Umano muna siya sa bahay nila, pumasok muna sa bahay nila, in-invite siya ng isang propeta para, kasi nga, sabi niya, propeta din akong tulad mo. And he pulled him and head. While he was coming back, Elijah came and joined. So, sumunod Elijah came siya and joined. dun sa propetang propetang nag-invite sa kanya. And on the way, mga sinila po siya ng leon. In fact, God used that fake prophet to even speak later that you disobey God. So, yung Later, fake after prophet he pa, heard in his house, then God came down. so yung fake prophet pa ang ginamit ng Diyos. Yung propeta pa na siyang dahilan ng kamatayan ng unang propeta, ang ginamit ng Diyos na para sabihin na yung unang propeta ay nag-disobey. You know, I say, Ali, it's not activities that bring God down. Lagi pong sinasabi niya, Yeah. Pastor David, it's not activities. No, it's not really activities that would move God down. When Hindi po yung the Israelites were activities. faced with four nations that came to fight them. Four Apat nations. na bansa ang gusto pong kumalaban sa Israel. See, thank God, it's good to have a spiritual leader. Pero napakaganda po na meron po tayong spiritual They leader. attempt to go and hire, it's just to say, Lord, we have no power against you, but you are our Savior. Sabi ng We look up kanilang to you. leader, Lord, Yeah. wala po kaming kapangyarihan He na never labanan knew. He yung never- 4 nations na yon. At pero sabi ng kanilang leader, Lord, ikaw ang mas You know why? Knowing that the spirit controls the physical. Diba? So talagang the spirit controls the physical. Yung spirito po talaga ang And God told them what stupidity to do. At Yeah. sinabihan sila ng Diyos Yeah. ng isang bagay, a stupid thing Yeah. to do. Yun Somebody yung inutos ng Diyos sa somebody kanila. came with
gun, ammunition to kill you, and God say go and bring drum, bring Kasi, guitar to face them in the war ang front. sinabi ng Diyos, no? It looks stupid. So yung sagot ng Diyos, yung answer ng Diyos sa kanila, meron kayong kalaban, you have enemy. Okay, kung ang kalaban nyo ay may dala ng ganito, yung may mga espada, may mga weapons sila sa war, kayo naman ang inyong dadalhin is mga instrument ng musika, ng mga tambol, ng mga harpa, ng mga lira. And why they obey that? If they believe the Lord your God, it shall be established. Sabi ng Diyos sa kanila, believe the Lord your God Shall be at established. they will be And believe his established. prophet, then it shall prosper. And maniwala kayo sa kanyang propeta and you shall prosper. I do say one can establish and another will fail. Pwede. Ang isang tao may establish siya pero hindi siya mag-prosper. So to prosper in the kingdom, you have to believe the one that is So, said. gusto po natin ng ang pag-prosper po natin mga kapatid is kailangan nating maniwala sa ipinadala ng It's Diyos. not about saying I know Bible. I'm not saying I know what God is So, saying. hindi na dapat tayo, ako alam ko naman yung Bible. So they followed that teaching. They brought this is a gun, and they brought this and God came down. So, sinunod nila yung utos. They ng were propeta singing, sa kanila. singing praises. So, sa gitna ng labanan, ang ginawa nila, sila po umaawit at nagpupuri sa Diyos. And that time was not a time to praise. It was a time of war. Yes, it is not a time to sing. It's not a time It's to a time dance. of war for them to bring that gun. So, hindi for God to ito say, time. Lord, we are here with our gun. Hindi yung time, mga kapatid. That is the time that they supposed to fight in the war. Hindi yung time para sila magsaya, hindi yung time para sila mag-awitan at magsayawan. God give them that direction. That Pero was yun why. yung ibinigay It's ng not Diyos sa activities, kanila. It's God direction. It's God So, himself down there. it's not the activities, At mga all. That kapatid, is ang where many dahilan. miss it. I want to sing. It is God's direction, Yeah. no? Yung direksyon, yung utos ng Diyos. Though God has a pattern, he has a standard. Talagang, Yeah. ang Diyos naman talaga, mga kapatid, is meron siyang pattern, meron po siyang sariling For standard. you to fully come down, you need to follow his instructions. Kung gusto po natin, mga Yeah. kapatid, na bumaba ang presensya Yeah. ng Look for Diyos, his word, look for his mag-flow ang direction. presensya ng Diyos, Yeah. kailangan natin sundin ang kanyang utos, ang kanyang direction, ang kanyang instruction. I don't just preach. Really, at times, no matter Pastor how, David, I do no. pray to God to what Lagi po siyang to say. nagpe-pray na ang Diyos ang Yeah. gagaway sa kanya para mag-preach. Hindi po siya lang basta-basta It's not where mag-preach. Holy Ghost. He knows the secret things. This boy he went to buy a Christian book. He want that make himself a pastor by all means. I just saw that. You know that's my preaching. Holy Ghost. You don't go and buy a Christian book. That thing. So there are some carnal pastors that wrote a message. Yeah, where you can just take anything to preach. Will that bring up the Lord down? No. O even if bumili ka pa ng isang libro, na preaching book that nandun na yon, naka-arrange na what to preach, ano yung ipipreach mo, kahit pa bumili ka nun, mga kapatid, no? Kung hindi yun yung ordained ng Diyos, hindi yun ang itinalaga ng Diyos sa'yo na ipapahayag mo, talagang hindi bababa ang Diyos dahil meron ka nalalaman na napakaraming preaching It's topics. not acting that bring that God. So hindi po yung gawain natin o mga activities ang siyang dahilan kung bakit bababa ang Diyos. It's not me a fool, thousands of souls, and God will not What be is there. that, Pastor? It's not me a fool, thousands of souls, and God will not be there, no matter what they do. Pwede po, kahit po thousands of Yes. souls ang nag-gather. Maaaring kahit ba even if they're praising God there, Even if it's just like a noise, Even if they're it will praying look there? contrary, and they may be fine. Praying, singing, just sing the truth. That's why we just feel it to good glory. so maaari kahit libo-libo po yung nagkakatipon, pero hindi po yun, maaring wala ang Diyos doon kahit marami sila. Pero kahit 5 lamang po ang nagkakatipon-tipon, pero ito po nasa katotohanan, yun pa po ang bababaan ng Diyos ng kanyang presensya. So the power behind church is not even is the Holy Ghost. Yung power behind It's not the church. people, it's not the people, it's not the It's not most of the the people. people, hindi po sa dami It's ng not the activity, it's not the hindi po money. yung sa mga No. activities and programs or hindi sa pera ng church, kundi sa gabay at direksyon. And ng your Diyos. activities cannot bring Holy Ghost now, except the one that you are saying, the one that is direct, the one that is directed. So, yung activities po natin sa church is not the reason why the Holy Spirit would come That is down. where many miss it. You want to be like it, I want to Yan po yung dahilan kung bakit marami po ang nagkakamali. No? Nagkakamali. Go to theologian school, read Bible 100 times doesn't mean when you have don't manifest. No. So, hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, na
nakapag-aral ka para sa pamamastor, ay yun yung dahilan kung bakit ang Diyos ay kikilos, no? Magmamanifest. Hindi yun yung dahilan. This is the area I'm just praying God will open the ears of the people here. So yun yung area. Because here they just say, you come and be a pastor, you come and be, you go to Bible school. No. Kasi nga dito raw mga kapatid, nakita ni Pastor Dave na pwede kahit sino na maging pastor. O ikaw maging pastor. And they are the one, the devil are using to cause more havoc. Parang napakadali lang na maging isang pastor ang isang tao dito, no? They don't know about the social things. Pero hindi alam yung mga spiritual na They just bagay. know about preaching, collecting praying, that's all. Hanggang doon lang. Okay? So Dave, wala tayong question from our viewers. No question from our viewers. So ako And magtatanong. I think the noise is still there. Yes, still there. The noise is still there. I don't know why. But it's manageable, kuya, di ba? Okay. Manageable naman. Mga kapatid, mag-send po kayo ng inyo pong mga questions. Tulungan niyo po ako, mga kapatid, ngayong gabi nito. Did you off Hallelujah. the one is up front? Yeah. Remove the wire, remove the power supply. Did you remove? I can see it there. The power is there. Tingnan mo, kuya. Yeah. Okay, hallelujah. Praise the Lord. So, let's move on. Ikaw, Dave, wala kang question, Dave? Walang question si Dave. Let's move on, mga kapatid. My question, Pastor, second question here. It's not the second question. So, how can a Christian fight against resisting to change? Well, change is the most important thing that can happen to a Christian. So, how can It's not the more, it's the best that can happen to a man of God. the best thing that could happen to a Yes. man? Because I experienced it myself. How can a Christian fight against resisting to change? Interpreters, Yeah. So, paano natin, no, ang Christian, ang fight natin, yung pagre-resist natin to change, yung parang, yung katangian natin na pinipigilan natin ang sarili na magbago. You see, what I wanted to say, many even believe attitude. The devil lives inside many of them. Majority of them. Sabi ni Pastor David, siguro hindi natin They will tell you i-admit no. na, ang devil po, mga kapatid, naninirahan po siya sa katawan ng tao. And if you tell the person would say, hindi! Once the person is not even conceived, he has the genetic of the devil inside him. Bago pa, no? Na-conceive, bago pa nabuo ang isang tao. Before even if or she even born, Bago po the siya, DNA of the devil inside that child. bago po ipinanganak ang isang bata, isang sanggol, ang isang tao, is yung DNA ng devil. Nandun na. That's why when they are born, you see them behaving sometimes. Because, see, you are not born only. There's something have been polluted. You have been born with a polluted things. Kasi, Contrary things. pinanganak po tayo, mga kapatid, polluted na yung nilalang natin. And as we are growing, that thing is like a seed. Just So, to be para growing itong with growing seed. because small liar Parang become a binhi, bigger liar. no? Yeah. From small liar to Yeah, as bigger it's growing. liar. So something that to change is not something you can just willingly just on your own power. No matter how you confess changes, it will Really? take place. Never. Kasi nga, that is true, no? Di ba, we would find ourselves resisting to change. Merong, gusto nating magbago, we want to change, pero parang nagre-resist yung katawan I can natin. show the Bible. Paul says the good what to do. You can't. If I'm saying doing the opposite. Di ba sa Bible sabi ni Paul na yung mga bagay na gusto niyang gawin, hindi niya nagagawa. You find it Kasi sabi ni Pastor David, meron talagang dahilan kung bakit ang tao re-resist niya yung pag-change niya. Kahit gusto pa niya, kahit nagpo-confess pa siya lagi na gusto na niyang magbago, pero hindi pa rin siya nagbabago. Kaya sabi ni Paul, yung mga bagay na gusto niyang gawin, hindi niya nagagawa. At yung mga bagay naman na hindi niya dapat gustong gawin, yun naman ang nagagawa niya. Let's read Romans chapter 7, Tingnan natin sa Romans chapter 7. verse 15. He said, for what I'm doing, I want him this. I want them. James Verse 15, right? Yeah. See, for that which I do, I allow not.
For what I would that do I not, but what I hate that I do. You see? So, babasahin, I will read in my Bible, Pastor. In Romans chapter 7, verse 15, sabi rito, hindi ko maunawaan ang aking sarili. O, ganun tayo, hindi mo nauwa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko. Bagkos, ang bagay na kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Go to verse 17. Doon tayo, Yeah. sa 17, Verse mga 17. kapatid. It says, now there is no more I that do it. Do you see? Kaya, hindi na ako ang may So kagagawan niyon. but sin that dwell in me. So, hindi siya, kundi ang kasalanang nananahan sa kanya. Verse 18. Verse 18. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to do will is present with me. But how to perform that which is good, I find not. Verse 18. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin, sa aking katawan, makalaman. Verse- Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Verse- Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Verse 19. Verse 19. For the good that I will do not, but the good that which I would not that I do. Then the verse 20, that's what we're going to stop. He said, now, if I do that, I will not. It's no more that I do it, but sin. That what is repeated that dwelleth in me. Verse 20 na tayo. So, I will read. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. That's why I say, if I tell someone that devil dwell in, is in their DNA, they will say, even, they will say no. That's why, kapag sasabihin mo They will isang not agree. tao na, Yeah. uy, may devil na nakatira sa kanya, sasabihin niya, uy, wala. No, wala. A theologian cannot tell you what I'm saying now. Sabi ni Pastor David, ang isang Well, theologian, they cannot- hindi niya masasabi itong sinasabi niya sa atin ngayon. Until we allow God's Spirit to reform our heart first, open to the Word of God first. So, kailangan talaga That is what- i-allow that is- natin yeah. yung Holy Spirit na parang i-reform ang ating mga If you cannot allow your way to the will of God, kailangan then it has- i-surrender po natin Your will. yung ating kalooban sa kalooban ng Diyos. it's from there that report that when you open to the Lord, you And open pag your nagawa po natin yan, dun po mangyayari yung reformation. Yung There is a spirit behind sin. na, may espiritu po na nasa likod ng tao kung bakit nakakagawa siya ng kasalanan. And spirit has power over the flesh. At yung espiritu po Yes. mga kapatid has power over the flesh. That's Yes. what we said, that's what we It talk controls about. the flesh. So yung espiritu has the control over the Over the flesh. flesh. Yeah. So it is when you surrender, that is so that from there you begin to cooperate with God to change you. You begin to tell Him So by kailangan yourself in prayer. kailangan ng cooperation sa iyo na at sa pamamagitan din po ng prayer mga kapatid na ang Diyos is tutulungan ka, maghingi ka ng tulong sa Kanya. You see, Paul was helpless. Si Paul, he was He want to do helpless. good but he cannot. Gusto niyang gumawa ng mabuti pero hindi niya nagagawa. But he knew there was something Alam niya, blocking it, not him. there not, was something, Not his own mind. no? May talagang nasa likod kung bakit niya hindi niya nagagawa or kung bakit niya nagagawa iyon. Alam niya. And this happened to every soul on earth. And ganito daw rin po yung nangyayari sa Because lahat when ng this thing tao. come, I passed through that I knew. Kasi daw, si Pastor David, People naranasan can't niya, do what they didn't plan to do. They just find, And no matter how you, nagagawa ang mga bagay na hindi niya pinanong gawin at nagagawa niya. that's why give yourself to God. That's why mga kapatid, no? Let us give ourselves And to don't God. follow more after the carnality, because there are more carnality on the head. At More. sabi ni Pastor David, sa mundo kasi napakaraming makasanlibutang bagay at huwag po nating sundin ang mga bagay na ito. Changes cannot come when you believe much more on the earthly things. Wala pong on the pagbabagong natural thing, on carnal mangyayari if we still believe on More. carnal things. It cannot come. Kung hanggang ngayon ay naniniwala pa rin tayo sa makamundong bagay. I share testimony with the church. Accident was about, it has been programmed by the enemy. But God made me to know. And before I leave this, I know. He told me already about the Yan ang accident. sinabi ni Pastor Yeah. David kahapon, sabi niya na pinakita ng Diyos sa kanya that the enemy is planning He an told me accident. before I left the house, and I went So, back, I pray sinabyan siya again ng about I Diyos. rebuke it. Kaya naman mga kapatid, before siya mga kapatid umalis, nag-pray siya, he rebuked, no, mga kapatid, I- yung planned accident.
I don't think I prayed like that when I was going and driving. I was even driving in booking accident on the way. Na Still kahit praying pa against it. nagda-drive siya, no, nire-rebuke niya yung accident along the way. If you don't tell me I just brush it off, say no, I'm good. No matter how, I'm going to mind my driving. Kapag ano, Maybe by now, for maybe no more. sasabihin ni Pastor David, okay, nag-pray naman ako. I'm going to be careful no matter how. Kung, magiging careful naman ako sa I can pagdadrive. do it by myself. I can protect Kaya myself. ko to, no? Protection ko yung sarili ko. But now it's going to be very good. Siguro, ngayon, nagsisisi na siya. Actually, kung actually ginawa happened. ko. Actually happened. It was a strike. Because I allow God to help me. I tell him, I pray, I put it, I rebuke it. He just showed me that this really, otherwise, he just showed me that it has actually program, but he helped me. That's what about it. O to avert it. Tulungan siya ng Diyos na pinakita ng Diyos sa kanya para matulungan siya how to advert it para hindi yun matuloy. So you don't overlook anything also of the spirit. No. That a believer must be spiritual. So yung not only instruction minister. po mga A kapatid, believer must be spiritual. wag po Yeah. nating iwaksi. Yeah. If may instruction ang Diyos mga kapatid, sundin po natin ito. Kaya, ang isang mananampalataya, kailangan ay maging spiritual. When you are kind even no matter how leader you are, you don't believe it, people need to preach. You believe yourself. Kasi if you are a leader, pero isa kang A carnal na Christian leader, leader. no? Everybody in the Christian pit. leader. Everybody in the pit. Pero a carnal leader po mga Yeah. kapatid, ang Everybody. mangyayari, madadala mo Yeah. lang. His advice, his counsel, his prayer upside down. Everything, even the ministry upside down. Yung prayer niya, His yung magiging counseling to counsel people. niya, His will be everything full of upside down. carnality. Everything upside down. No? So life is a life is a spiritual. Life is a spiritual. Is spiritual. I mean. Ang buhay po ay espiritu. So, kaya pala, that's why, Pastor, that people find it, there are people who resist to change because there is really that force. They are behind doing it on their own power. It cannot happen. You can even spend 1,000 years on the earth, you will not change. I'd rather it gets Become worse. 1,000 years. Yes, rather it gets worse. And it gets worse. Because that spirit, it will not allow you to do it. No way. He has power over you. So yung spirit na yun, mga kapatid, has power over you. At he would not let you go. No way. No, hindi, parang hindi ka hahayaan, hindi aalis yung espiritu na yun sa iyo. It takes God's spirit. But it takes God's spirit. Let me give you an example. Do Example, you think Judah would just save Jesus like that? do you think po With mga kapatid, with so clear mind? kung nasa matinong pag-iisip si Judas, No. ibebenta niya kaya ang No, Panginoon? Bible says then the devil inside. So, ang nangyari, the devil Through entered that Judas. evil nature. Yes, after I sold him, collect the money, then you have to say, how that go do? After niyang binenta si Jesus, He deserted him. He left him. niya yung pera, saka palang sa kanya napagtanto, oy, mali pala. People don't know. Devil use people. He use their body Sabi ni Pastor David, To hindi commit alam ng havoc. tao no, na to ang commit great devil, havoc. ginagamit He niya use yung them. katawan Later he ng dump tao. them. He can enter people. Oh God. Ginagamit niya yung tao, mga kapatid, to cause, ang tao din ang dahilan kung bakit ito may mga masamang nangyayari. Dahil din sa tao. Hallelujah. So, I don't know. Any question, Dave? walang question, Pwede. Okay. So, ako talaga ang magtatanong ngayong gabi ito. Walang question sa ating mga viewers. There's no question. So, walang question din sa ating mga viewers, mga kapatid. My next question, Pastor, is in Okay, yeah, go ahead. Romans chapter 14, verse 17. It says there, Kuya Dave sa English nga, that for the kingdom of God is not meat and drink, Yes, but righteousness and peace. and peace And joy. and joy Very good. in the Holy Ghost. So, what is, can a person, Pastor, say that I would just, for example, if the person is the breadwinner, the father in the family, or so can he say, I will just leave I will just not leave my work because it's not about meat and drink. I will just maintain my righteousness and that peace and joy in the Holy Ghost. I don't understand the question. So, how can a person, for example, the kingdom of God is not meat and drink. It talks about food, Pastor, right? Also, can a person say that because I wanted to pursue the kingdom of God, I want to pursue the advancement of the kingdom of God, I will leave my work, I will leave my job,
and just focus on keeping my righteousness and my peace and joy in the Holy You see, Spirit. that meat and drink is not even that it's about the earthly entertainment, the earthly things. It does Not just about not mean about entertainment food. things. No. Yeah, meat and drink is another entertainment. Yeah, it's not Sabi about ni Pastor David, itong meat and drink na naririto mga kapatid is not just about pagkain. It's about the entertainment of life. No, yung mga pleasures, Pastor, Thank in you. life. That's what, yeah, Yung mga no. pleasures in life. It's about living right. So, it's Living about right. living Yeah. right. Not Iiwan mo yung pleasures. you can say for God, but it's for ourselves because it will we that will use it, get the advantage later with God. Kasi tayo rin naman mga kapatid ang makakaangkin ng advantage na yon mula sa Diyos. And peace and joy. Really good. Yung righteousness, It's in the- the kingdom of God is righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. I do see that there's a difference between joy and happiness. So napakalaki daw po ng pagkakaiba ng joy and happiness. You know, the church where there's no Holy Ghost, they don't know, even there are some mention they don't know Him. There can never be joy. They can have happiness just for a while. Pwede yung maging maligaya pero hindi masaya. No? Pwede ang That tao will never be. pwede siyang maging masaya pero hindi maligaya. Parang yung joy po kasi is just a deeper, parang mas Oh. malalim ito kaysa sa happiness. Someone that have no even money. It was Kahit na very, wala kang very pera, joyful. no? Is joyful ka pa rin. As I told you, somebody scratched my car and I was still happy. I was dancing. Because Sabi me, ni I know, Pastor only, I know what Holy Ghost for God is for Somebody me. scratch his car. No? Pero hindi siya galit, kundi masaya pa siya. I was still Kasi trying, alam yeah. niya kung ano yung ginawa ng Diyos. When you allow God to be in control, Kung pahinutulutan po natin. you will find what you got near what you are facing. It may be there, you will not even notice it. You just overlook it. So, kasi kahit nandyan pa, you will never know. You will just You don't overlook. notice. You will not Yeah. notice. That was something I wanted to say. I forgot. Yeah, like your first question. You see this righteousness. Okay, you see this peace and joy. The one that I say will not go to God's house, you'll be laughing because there's going to be much more trouble for him from the family. Devil will torment. In fact, Oh, yung peace and joy. Actually, ito parang ito yung it will be far pinaka-commodity. from that. No matter you may live right, you may try to live right. I agree. By not going to sin. So, Those are the peace and is joy. it possible, Pastor, that even a person choose to live rightfully, righteously, but still lacking peace and joy? It's possible. Pwede pala yun. It's possible. So, pwede pala na kahit pa namumuhay ka in It's possible. When righteousness. you are not doing things that are not right with God, no matter how righteous you are, yeah, we are called to follow Him. Many don't know this. We are called to follow God. We are not to ask, not I'm going to put it. We are not called to come and rebel, to be questioning God. No, we are called to follow God. He said, So- come and follow me. That's what it says. And I will make you. Kasi- And I will say, follow me, then I will make you. Sabi ng Diyos kasi mga kapatid, may kanya-kanya kasi tayong parang paningin tungkol sa pagkamatuwid. Pero sabi ng Diyos is, follow me, Come sundin and follow me. natin Then I siya. will. You see, And I will make you. you Sabi, see, today, when there are some, I thank God for my salamat sa Diyos mga kapatid. focusing and steadfastness. When the church newly opened, many people came, they want me to follow the idea, they want to follow the and Sabi ni this. Pastor David, That was where no? the trouble first that started from. Yeah. This is how they are doing it. Let us do it this way. No, there's someone that asked me that I'm following. He has a pattern that is stable. Sabi ni unshakable. Pastor David mga kapatid, nung nagsisimula po siyang mag-open ng church is, merong mga taong nagsasuggest sa kanya, this is how we should do it. Ito yung mga patakaran. Just for their own service, they want to control pastors. Some people have some money, giving gifts because that is what they know people are doing. Just give pastor anything, give them a position. So, yun yung ginagawa ng nakararami, no? Kapag may bigay, may lagay, yes, yun yung may mga posisyon. Pag may pera, may posisyon. Pero sabi ni Pastor David, meron siyang sinusunod na iba na hindi tulad nung tinuturo sa kanya. If I allow that, we will not be where Kasi where sabi ni Pastor, we know. People know, even though a blind deaf, when they enter Shiloh, they know there's something in our midst. kapag hinayaan Yes. niya, no? They What is will it, know, Pastor? even though a deaf and dumb enter, you will know that there is something greater. That is unnatural thing. It's not Kasi kapag ginawa yun ni Pastor David, mga kapatid, no? Kapag we will not be sinunod, there today. we will not be here Even today. we will not even arrive on this program today. God will Siguro not. wala Yeah, itong never. programang ito. We're No? going to be struggling, continue in the So, ministry, fighting. mag-struggle talaga yung, I'm fighting everybody. yung ministry. Magiging, laging may away.
Laging may division, laging But everybody, yeah, that is the truth. At yan po yung katotohanan. Yeah. But when you follow His pattern, God only see, following God will never make you regret you are or where you are. He only lead you to a new place, a Kaya better naman place. mga kapatid, alam niyo po, no, is kung susundin po natin yung Diyos, yung kanyang instruction, hindi ka magre-regret. God never lead backward. He lead forward. Amen. Hindi ka po Yeah. i-lead ng Diyos backward. Ang leading po ng Diyos is always forward. No? Amen. I do thank God everything is His glory. Many see tomorrow, many are surprised. What we are doing, we don't beg no one. Yeah. We don't write letter. We don't no foreign help. But we have heavenly help. We don't have no help. But they are thinking to some that even have a lot of what we are doing. They can't. Amen. They can't. Hallelujah. Sabi ni Pastor David, no? But to God be all the You glory. know why po, they are okay? Interpret that. Yes. To God be all the glory mga kapatid. Kasi sabi ni Pastor David, kung hindi po siya naging steadfast po sa kanyang mga decisions noon po tungkol sa pagsunod sa Diyos. Ano po yung kasi hindi sana siya dadali ng Diyos dito. And nagpapasalamat po siya sa Diyos dahil hanggang ngayon po mga kapatid, nandito po yung gawain and hindi po kami humihingi kahit kanino pero nagpapatuloy pa rin po ang gawain ng And I Diyos. told my wife, I expected more. Even what we have today to God be glory is. And is sinabihan yeah. po ni Pastor Ah, David, yung yeah. kanyang asawa, si Pastor Emmy nga, na I want to hindi be lang more, ito. more rapid than the yeah. Yeah, I want because I following God, So, yung following His, pag-follow ng following His natin sa system Diyos, is no? leading. Yung No. pagsusundan natin yung leading Things will ng be Diyos. taking place beyond natural realm, beyond natural things. Things natural, will be taking I'm place beyond natural realm. No? Amen. Looking up to man will put you in stagnancy. Kasi, no? If we look up to man, talagang We bring it stagnancy yung to a patutunguhan. standstill in life and ministry. Wala. To a standstill. Yes. Mananatili, no? Wala, parang hindi mag-aabante. We're looking up to God. The heaven is very big, Pero very wide. kapag tumututok po Yeah. tayo sa Diyos, napakalawak po ng The rain can fall from any side. no? And I would like to add, Pastor, Yes. because di ba, you always said, what can you observe? But mga kapatid, it's not to promote. What can you notice in the atmosphere in the church? There was peace. But additional to that peace, Pastor, is there is joy. Not only peace we are enjoying in the peace right now, we are also enjoying Peace of the mind, joy. comfort. In fact, we do things as if we are just in, when children in the school, when God is Ano there. mga bata? Not only peace, we only not Bible enjoy call it peace, joy unspeakable, full of glory. joy unspeakable. Full Full of of glory. you cannot explain it. Di It's mo you cannot ma-explain explain yung it. joy na Unspeakable, full of nararamdaman glory, mo. full of His glory. And that is the indication, Pastor, no, that the Spirit is there because there. you would feel joy. Hindi mo ma-explain yung kagalakan na iyong nararanasan o People that I when they come and meet them, the only thing that they feel alive, meet me. I will not ask them, were you dead before? Really? Yeah, I say, I just Sabi ni feel alive. Pastor David. But I think I would not be feeling There are people who would say nga, Pastor, kapag I feel bumibisita alive, kami, you- I you- feel I alive. feel alive. Gusto sana tanongin ni Pastor David, bakit? Do you feel I didn't say Or yeah. hindi niya, Yeah. hindi niya. Pero sa isip niya ba, Their spirit was being revived. The joy, maybe they missed something. yes, but actually what it means is they were being revived, no? Yeah. So nare-renew po mga The joy kapatid. before maybe they for long, that was not like the joy in their heart. There was like peaceness, peace of soul. Not There was peace the and tension, there was everything will be joy. taken away in His presence. Yung tension nawawala mga kapatid. But Pastor, the foundation for a person to live with peace and joy is righteousness, right? That is the foundation. Without righteousness, there can never be a job to Holy Ghost. There will never be. It's righteousness. Of That's righteousness. foundation. Yeah. But what- Jesus, then follow. Yeah. But what is the difference, Pastor, between righteousness and holiness? Because yesterday, I was, you said, kanang a topic that is somewhat similar but very different. But righteousness and holiness, Pastor, how What do can I you? similar different? Very well. It's somewhat similar but very different because people think that, di ba, what you said is healing and, and health. health. Yeah. So, If I don't explain it, Yes. yeah, so because we ask, some people are confused. yeah. Oh. It's So, different. how about my question? I will ask later na lang, Pastor Ifan. Righteousness, And because holiness. righteousness is
Holiness. the foundation for us to enjoy peace and joy in the Holy Ghost. So, also, how about holiness? What is the difference between righteousness and holiness? They are not the same. Hindi rin sila parehas. Magkaiba din po yung righteousness at saka You can holiness. be holy and never. Righteousness means living right with God. Yung righteousness po mga kapatid, ibig sabihin doon is living right with God. I want to give example. So example, There are some evil priests. may mga evil priests, They live holy life. but they live holy life. But are they living right with God? What is that, sir? They live. Oh, that means They did not. they don't. That means the natural sin. Ah, They don't do okay. it. That's what I mean. The natural sin. So, They don't do it. Ito yung mga, ang ibig sabihin ni Pastor David, hindi They sila will. gumagawa They ng mga don't. natural. Some of them doesn't cheat. They Hindi doesn't sila lie. nagnanakaw, They doesn't do hindi cancel. nagsisinungaling, They- walang mga But immoralidad they na ginagawa. sacrifice to idol. Pero, okay. So, Are they living right? pero gumagawa sila ng mga offering, no? No. There are a lot of religions that are living. They are living Sacrifices holy life. They are, Napakarami. but living right with God. That is following God's standard. Were they? Yes. No. So, they live a holy life, But they're not but righteous. hindi po yung They are not living right with God. right with God. You cannot live right with Him by not following Him. He has a pattern. Kasi may pattern po He has a talaga. system. He has a way. May This is my way. sistema. O yung righteousness kasi is, yan yung pattern Following na God's way. gusto ng Yeah. Diyos na sundin natin. I-follow natin yung pamamaraan. Your question still go like this. I do say there's a word of difference between good thing and God's thing. Yeah. So, talagang napakalaki rin po ng kaibahan ng good thing. It's a good thing. Everybody applies it, but Kasi it's different from maganda God's naman. thing. Pero iba rin po yung God's thing. God's thing. No? Good thing and God's thing. Ibang-iba So po it yun. takes a Dalawa spiritual po. man to differentiate the two. So, kailangan Yeah, na the one that is with Spiritual God to man. differentiate To the differentiate right the two. path to follow there out of the two. oh, the right path to follow the Out of truth. the truth. So, yun yung sinabi ni Pastor David. And what the same example goes with a priest, Pastor, no? What you said, no? If evil priest, It's that's a all good evil priest I thing. know. Yeah. Pero, it's not a godly It's not a God thing. It's not a God Like thing. what King Saul did, Pastor, no? It's a good thing. It's but thank it's not a you, godly not a thing. God thing. He preserved the ram to sacrifice to God because a good thing. they know they have. If you want to sacrifice, it is through that. It's a good thing, but it's not because God was not there. God didn't give that direction. This is what I say. This is my way. This time around, follow my way. But he follow his own mindset. People's It's mind. still Yeah. a good thing. It's a good thing. Yung ginawa po ni King Saul, no, sa Bible, is He preserved the ram. good thing po yun. Good Mabuting thing. bagay po Yes. yun. Mabuti po yun na they would ilalaan nila yun because Yeah. they would sacrifice They it to sacrifice to God. God. Diba? Yeah. I-offer naman nila sa Diyos yung kanilang mga kinuha na mga animals. They keep their animals to be an offering. It is a good thing. But, It's not a God thing. hindi po yun yung Yeah. God God thing. say kill everything So, not all good thing God approves. at all. This is where many. I pray. That is one of my prayer now. Even the last time I went, it's about the land. Yeah. See, God should Not put the all good things God approves. majority because people the hate has been the church has been mixed with the hate. Kasi nga, Yeah. yung truth is mixed with The church the church. that's supposed to represent the truth. They are mixed with the antithesis of the world. world. Is almost Yung evil. church is mixed with the world. Ang nangyayari, They, parang hindi mo na makikita ang kaibahan ng church at saka world kasi nagmi-mix and na. one of their mistakes is they think if they be like the world, they can win the world to them. Mistake. Because ang akala natin, gawin natin yung sabayan natin ang gusto, ang pag-ikot ng mundo for us to win souls. I have seen where a Christian leader he allowed the disco dancers in their altar, and they even play that song because I witnessed it. They are going to doing breaking and Breakdancing. Later I said, people I know, I want to win them. I shook my head. You could go and be sleeping with the prostitute so that I can win them. The same, yeah. Sabi ni Yeah, Pastor yeah, David. so that I can win prostitute. Ang ginawa ng isang is parang ginawa niya tulad ng isang disco place yung para daw yung mga yung ganitong mga taong nabubuhay sa ganitong bagay is madala niya sa Panginoon. And see, And I also, Pastor, I would like also to share because there was a song that it was a very nice song, like it's awesome God, ano nga yun, Dave? Oh God, it's an awesome God we raise. Yun ba?
And then, somewhat, it's a very nice song. It was musically produced very, very nice, played very, very nice by the players. But I told them, could you feel, because there was disco light inside the church. So, it's disturbing them, even if they sing that kind of song. Only, I can say maybe our church, maybe one or two church here just have a disco light. So, All of their church have a disco light. sabi ni Pastor David, halimbawa, sa church ninyo, may parang mga disco lights All na of them on have and off. disco lights. Yeah. Di ba nakakadisturbo yun? Ewan ko mga kapatid, pero sa amin kasi wala kasi yun. They want to win youth and And then, also, di ba may mga times na kapag nag-worship is tinaturn off can yung you light. compare one Isaac? You know Abraham has so many sons? Alam niyo po ba kung ilan ang anak One ni Isaac? Isaac to the 100. I know Abraham more than 30 children. I know, maybe more. Go have plenty concubine. Si Abraham, meron siyang mga anak, pero isa lang talaga si Isaac. Did they hear their name? Sinulat bang mga Where are they? pangalan ng ibang anak ni Abraham? Moab that the Lord sent that they go and destroy. They are grandchildren of Abraham. Yeah. See, God is looking for quality, not quantity. Talagang tinitingnan po ng One, Diyos, mga kapatid, is quality. Quality for Him. Hindi po yung dami. Quantity, yeah. Hindi po yung, Where are they going? The devil way. kasi kapag Yeah. dami ang ating titingnan, it's the devil's way. He's looking for one that Because can, why, di ba? that can separate himself from the crowd. That's who God is looking for. Oh, ang hinahanap ng Diyos is someone that could separate himself. Talagang ilalaan niya ang kanyang sarili. He would go out of the crowd, no? If you are And not ready to be separate yung kanyang alone, sarili. you can never walk with God. If you're not ready to be alone, To walk mga alone, kapatid, there's no way. If you're not ready to be alone, To mga walk kapatid, alone, to walk with you cannot God. walk with God. No way. So, hindi talaga You maaari. cannot walk right with God. You cannot walk right with God. Never. But this, if you, Pastor, even if you walk alone with God, this journey is not lonely. No? Hindi But that's what many don't know. Oo. It's the most precious journey. It's the most We sweetest. think kasi, Yeah. if we go out of the crowd, we will feel lonely. Di ba yun yung fear ng tao? We feel that we don't belong, hindi na tayo accepted, kasi nga, we go out of the crowd, we feel rejected. Pero actually, mga kapatid, sabi ni Pastor David, if you do not prefer to go alone with God, To walk hindi alone. talaga, no, to Yeah. walk Alone, alone you cannot with with God. God, Yeah. no, hindi talaga maaari yon. Pero itong walking alone with God, mga kapatid, hindi po ito lonely na journey. Sabi nga ni Pastor David, it's the most precious, Sweetest. sweetest po mga You will kapatid know na more things than pagkakataon. just where they are heading to for destruction. In fact, you will know from the beginning. You will just be laughing at them. Malalaman mo na Yeah. itong mga taong ito is Where they thought they are going to find sweetness, all of them are ready. They will just be laughing at them. See, somebody that thought they can frustrate me when I only came. Anybody say want to turn them against me, taking when I feel lonely, maybe I feel abandoned, Oh. I've rejected, I will just So- pack my way and just run away. and okay, just, so that yeah. was the That was his weapon. mission. That was his person weapon, yeah. used. Sabi ni Pastor David, binalikan niya yung kanyang journey, pag-start niya po ng ministry. Ang ginawa po ng If taong according ito to that is, belongo, it was doing when somebody talk with me, Yes. go back later, talk to them, destroy itong himself. taong ito, mga kapatid, is ginagawa niya ang lahat para si Pastor David is para maging walang kaibigan si Pastor David. Tiniturn niya yung mga hearts ng mga tao na si Pastor David ay yung hindi nila pakisamahan. Pero yes, Pastor, continue. It was one that turned, we met my in-law sometimes. Okay, yes. Yeah, it was the one that he just want to turn, think I'll be frustrated. Oo, para ma-frustrate si And- Pastor David and- kasi siya lang nag-iisa. And I told my wife, you know that I love to be alone. Pero I said, the sinabihan, man didn't know. Say, I told my, I said, he didn't know that my name is an isolation man. He didn't know. sabi ni Pastor David, My name is an isolation. I love to isolate myself. sabi ni Pastor David sa kanyang asawa kay Pastor Emmy, Said, sabi the man didn't know. hindi niya alam na yun yung gusto ko. I don't like ang disturbances. mapag-isa. Yeah. I said, the man didn't know. Hindi niya siguro I enjoy alam. me alone. Yeah, Mas I enjoy gusto me ni alone. Pastor David niya, kasi ang pangalan niya is isolation. Yeah. If I'm not alone, I will only come to this nation. Kasi kung Yeah. hindi siya sanay maging Yes. alone, is hindi siya pupunta sa bansang ito. All my friend, my Christian friend, maybe just only one out of maybe 15, 10 agree with Kasi me yung that mga if God says so, kaibigan go. niya, Only one. nandun sa ibang bansa yung mga kaibigan niya, and isa, Only one. nag-iisang kaibigan niya My lang friend, ang my pastor, what are you going to do in the Philippines? parang nag-support sa kanya,
na pumunta ng Pilipinas, even yung pastor niya, even yung pastor niya mga kapatid, di siya sinuportahan. Even that time, he was even dancing position before me. People thought I'm going to move my position. That's why if you love He was offering position for yeah, the the guy, so pastor. that's what I'm not. You told me to my face. Yeah, to my face, told me. Talagang ayaw nila na si Pastor Dave punta sa Pilipinas, inoferan siya ng position sa church. Then I was an assistant pastor. He said, I'm going to promote to assistant pastor, be in charge. And I said, go ask him to go. And I'm sorry, sir. I'm going. Kaya, pero sinabihan niya, I said, go ask him to go. And I'm going. I'm sorry, sir. Ang binigay ng Diyos sa kanya na utos is talagang pumunta po siya dito sa Pilipinas. So, ma'am, ready na. So you have prepared yourself to be alone kasi nga stranger na siya, di You ba? cannot walk. And when I came, the battle was so severe. Kasi Pastor David is a stranger Back in and the front, left and Philippines. everywhere. Back and Talagang front. pagdating niya is yun yung nafe-feel niya, no? Para, It never moved me. pero hindi po siya nagpapadala. I wasn't moving one. Na wala pong nakikisama sa kanya. It was my wife that was moved. So me that even encourage her. Pero It never moved one, even for a second. kasi nga si Pastor Emmy during that time is parang He was nadadala moved. siya. Maybe go, Nadadala siya yeah. sa Go somewhere, go with me. gusto na ni Pastor Emmy na umalis na lang dito sa Trinitas, pero hindi po talaga nagpadala si Pastor You David. don't run, as a Christian, you don't run for problems. As a Christian po, hindi po natin dapat takbuhan The ang more you keep problema. running for problems, it keep coming after you. Because the more natakbuhan mo yung problema, It will keep pagdating coming after you. doon, andun din yun, o hahabulin ka ng the same na problemang You have to turn and deal with it. So, kailangan, no, harapin You mo turn talaga around, you deal with it. It will not come again. Deal with it. Anything cannot resist. You cannot prevail over it. Kung hindi mo kayang Yeah. i-resist yan You cannot prevail. hindi ka mananalo. Yeah, Kung cannot hindi prevail. mo, parang hindi mo haharapin yan, hindi mo yan mapapanalunan. And I thank God with my aloneness with God. God will do something greater through us in this that are strange in the land. In that, Salamat yeah. sa Diyos, mga That are kapatid, strange. no? Hallelujah. Salamat po sa Diyos dahil ang ating pong pastor ginagamit po ng Diyos para unti-unti po mga kapatid magdala ng pagbabago po dito sa ating bansa. Amen. Hallelujah. So we have, ang dami na nating No question? walang question from our viewers. Magtanong naman kayo mga kapatid. We will still entertain Hindi po na- more okay. questions from Okay. you mga kapatid. Meron Please try to, please ask your question. So ask your questions mga kapatid. Hallelujah. You know, Paul prays, he says prayer for Israelite to know God. That Yung was his prayer ni Paul, That's my prayer for this land. it should always They be that. have church, they don't know God. That is it. And I'm saying openly. People Yeah. should know more about God. Yun dapat yung prayer They only know natin. by letter. May mga churches nga, Yes. then Personally, zero. alam nila yung mga kasulatan, pero personal na Zero. pagkakalandahan sa Diyos, Yeah. zero. Anyone that know God, they are doing, dealing, standard with difference. Kasi magiging, ang standard kasi nila Would is be different. magiging iba. Yeah. Would be different, no? First, you follow me as I follow Jesus. Sabi ni Paul, follow me as Don't he follow, followed yeah. As if Jesus. Jesus has a pattern, he has a way. Si Jesus The same may thing. He pattern. said, that's what I'm following. Follow the same thing. So you really follow. Yeah. Yes, because di pa Pastor Jesus, no, even if the disciples are with him during his ministry while he's still alive on earth, he still prefers to be alone, no? What are you talking? You'll be empty in no time. It is through your aloneness with God you can be revived, we are empowered, you can have more light, more knowledge to share to others, to spread to others. But Pastor, kanang there was a certain group of religion who believes that so that a person could fully serve the Lord, to be alone and not to marry, so that no one could disturb his service to the Lord. You see, there are a set is being given. You cannot do that by yourself. Many are trying. Many try. Unless it is not It's given. been, this one says so. So a pastor also can choose not to marry. It will be so hard. Mahirap. Yeah, except God give him that gift. Without God involvement in that is a lie. Okay. The devil will fall. See, when I became a Christian, I don't want to marry. Yeah. But can a person also choose, Pastor, not to, even if God has already prepared or stand No. destined See, you someone? cannot go against the. See, God, before we were born, you see, before I know you, Sabi- I made you like this. Kasi nga, si Pastor sabi niya, di ba, it's, if you would not prefer to be alone with God, kanina, di ba, he said, is kanang talagang hindi maaring kumilos ang Diyos sa buhay mo. So, can a person choose na, Lord, I want to serve you alone.
I would not marry anymore. Hindi, See, ayoko nang God, before you even know Him, He knew you and He has a plan ahead of you. Pero sabi naman ni Pastor David, unless God allows it, if it is really the will of God for you na hindi ka mag-aasawa, yun. Pero, sabi ni Pastor David, mahirap. Without Kasi God, meron na pong inilalaan ang Diyos talaga sa bawat isa sa see, God has a plan for me here, may and He also plan ang prepare a partner for me ahead. Kaya naman, mga That is how, kapatid, no? yeah. So no matter how I pray, I don't know. So Okay. So, Pastor, parang ganito. Si Pastor, he preferred to be lonely, I to don't be know. alone. Yes. But, ang Diyos pala, dun sa pattern, sa instruction ng Diyos sa kanya, has prepared someone para hindi siya maging so lonely. that plan for me can Oh, materialize. at ang dahilan po ng Diyos, kaya ibinigay ng Diyos sa kanya, ang kanyang kaparehang, kanyang asawa, para maging katulong niya sa Part gawain. of working right with God is following His instruction. What He has said to Kasi you. kabahagi din po mga kapatid ng ating pagsunod sa Diyos, isundin din po natin yung parang inilalaanan niya para sa atin noong una pa lamang. See, let me give you one clear example. Moses was a leader. Si Moses, isa siyang leader. He had sons. Mayroon siyang mga Two sons. anak. Yeah. As a leader, when Lord told him to go, he would have just put his son to go in the dancing. Pwede naman, di ba, nung It's si a good thing. Moses. People, they will respect the son. Kasi, di ba, kailangan na niya ng kapalit. Pwede naman talaga na ang piliin ni Moses na kapalit And niya I tell you, ay isa sa kanyang mga anak. That decision can make him even destroy his lineage with God. Pwedeng, Even destroy. And he know God. See, who? God chooses his own servant over his own son. His own servant So, ang nangyari- over his own son. alam niyo po ba kung pinili ni Moses ang kanyang anak na kapalit niya, Over his own. pwede pang ma-destroy ang kanyang lineage. But, ang ginawa ni Moses, pinili niya yung pinili ng Diyos, which is kanyang servant. Even himself will not make heaven with God. By doing yes. If you do that before you die, he can even die miserably. God can even struck him. He chooses. He ordained his servant above. Before the servant always give water to the sons, to the children. Ang nangyari, the is servant was serving the children before. mas pinili ni Moses na sundin ang inutos ng Diyos sa kanya. Kasi, pwede pa na yun ang dahilan kung bakit malolost yung kanyang kaligtasan, yung kanyang salvation. Pwede pang hindi siya maligtas noon dahil sa kanyang ginawa. If ipipersist niya, i-choose yung kanyang mga anak. But, yung servant niya na nagsiserve sa kanila at ng kanyang mga anak, ang pinili niya dahil yun ang sinabi, inutos ng And Diyos if sa the kanya. servant refused to serve, if the children refuse to serve their former master, they are in trouble with God. So, Yes. may problema. But if Joshua Pastor would not accept the task, so Moses is free. It's free. Oo, free si Moses doon. But we accept God, the plague that will come upon you, you cannot, if yourself cannot, you don't refuse the call of God. The consequence is so great. So if si Joshua din mga kapatid, si Moses, Joshua is not Moses' choice, Pastor, right? So, he didn't have, he knew how God chose him. That's why he went to go. pero alam ni Moses, choose someone for your people. I should say, I will not leave them again. Choose. sabi ni, pero, And he has a brother. meron din siyang His brother, bro- my his- sister. was a prophet, his own brother. Yes, and He was sister okay. also. This is Pwede my naman. brother. That's true. Pwede I namang do- si Aaron ang ipalit niya, di ba? I say activities cannot bring God down. Oo. That is why activity. Talaga. Yeah. It doesn't bring God down. Pwede din namang piliin ni Moses si Aaron no, na maging kahalili niya or kahit na sino mga kapatid na kadugo, no? Family niya. But still, mas sinunod niya yung kung ano yung pinili ng It Diyos. is here the father will make himself bishop, ordain the The son of father- God. You know, maybe he will die the anytime. son will Bishop, the wife, two assistant bishop, the grandson, another part, so that like God have mercy. And So, hindi na mamana ang katungkulan, mga kapatid. Ang Diyos po ang namimili ng katungkulan. Hindi pwede na dahil ang ama ay ganito, so si anak din. Unless it is God's, no? Kung Diyos talaga. But it's still possible, Pastor, no? It's still possible for a son to inherit the father's kana. that is father property. Okay, but not God's kingdom. It Pero not hindi belong sa to kaharian anyone. ng Diyos. It doesn't belong to anyone. Church doesn't belong. No, I agree now. People have a personal church on the head. That is their own church. But Because calling God is a blackmailing to me. Yeah, it's their own personal church. They're calling God to do that. They are blackmailing God.
or So, impersonating God. But God can still do that. Choose someone in His line. Because, for example, Pastor, in the case of Eli, because God chooses Eli and his sons to serve in the temple. That was how God, the process of God, what they call, I forgot this language. There are different tribes. We use one tribe. Oh, okay. Yeah, I forgot this tribe name. That through them, priests will be coming out. Only through that tribe alone. That was how he arranged it before. The Levites. Thank you, the Levite. Yeah. So it was Eli was in from that lineage. So after so but God from the Eli, he break it off no more. Okay, from the tribe. And since Jesus came, Pastor, it's not through lineage anymore, it's through grace. It's through grace. Amen. So wala nang lineage sa mga sa mga tungkulin, no? And putting someone God didn't lead, they just leave the person to the openness of the devil. The devil will deal with that person and destroy everything. Yes. So Let them call God a million times. kahit pa 1,000,000 nilang tawagin ng Because Diyos. he used your initiative with God, things not your initiative, is God leading. So hindi talaga our choices or our activities or program, it always comes through God's leading. See why David never lost any battle. Bakit ba si David hindi talaga siya Thank God. hindi siya talaga natalo sa kahit na anong digmaan? He was a warrior. Etong si David is a And when it comes to warrior. battle, he has more experience than any Israelite. Sa kapag batang pag-uusapan, Yeah. talagang marami siyang experience. And when war comes, it doesn't depend on your experience or Pero strength. kapag darating ng digmaan, talagang hindi nananalig si David sa kanyang sariling lakas. He knew the effort of man for victory. Alam ni David na ang katulong niya para sa yung para siya'y manalo ay ang Diyos. He always go back to God. Lagi siyang bumabalik sa Diyos. The enemy has come. Nandito na naman ang kaaway. Which way, Lord? Lord, saan ako? Ano po ba yung dapat kong gawin? I'm God telling, see where the enemy are camping. They know you are coming here. Don't worry, go this way. Sabi You are ng going to Diyos, catch. ito yung daan, ito yung lugar kung saan nagkakampo yung kaaway, dito kayo dumaan, wag kayo dyan. And without more stress, he won the battle. So, hindi na siya Without much nasi-stress. loss of souls, he No? won battle. Nanalo po siya sa mga digmaan na The same in the ministry. kinaharap. You Ganun din follow po God in truth, no stress in the sa ministry. ministry. No stress. If we follow We have no God, stress. hindi ka may stress. I have no stress. I have no stress on me. Wala daw Yeah. po siyang stress. I'm not doing on my own. I don't take Hindi the load siya on my head. na-stress. Kasi nga, ba't naman niya bibit-bitin yung mga gawain sa kanyang ulo? Hindi naman niya gawain yun. No. It's not, I have a leader. meron siyang leader. I always pray to talk to help me, to So, show me. talagang humihingi po siya ng tulong sa kanyang gabay para tulungan siya sa gawain ito. Oh, that is Amen. not me. That's not me. Amen. And since oras na mga kapatid, No question? hallelujah, wala Wala. question sa ating mga viewers. Because maybe they did not expect Yeah, we because would for two Sundays, about 2 Mondays now, but yeah, Oh, that okay. Monday, yeah. But glory to God for this Yeah. Monday, mga To God be the kapatid. glory. Amen, Hallelujah. amen, Salamat amen. To sa God be the glory. Diyos. And dumaan po ang oras, mga kapatid. Ang bilis lamang po ng oras. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. We thank God for tonight. Salamat sa Diyos po ngayong gabing ito. Amen. And, if you are the type that have yet to receive Christ in your life as Lord and Kung personal ikaw po Savior, yung tipo ng tao, mga kapatid, na hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at I tagapagligtas, saw somebody from Burkina watching now. As God does. sabi ni Pastor David, mayroon daw siyang nakikitang from Bukidnon Christ is real. na nanonood sa programang ito ngayong gabi. Sabi ni God- Pastor David, Christ is real. Totoo po Christ si is real. Kristo. Yeah, that salvation is real. Totoo po yung Yeah. kaligtasan. There's small power. I know devil has power. but Meron there's pong small mga power. I know. maliliit na Yeah. kapangyarihan. And God calling the gods of the world. I agree. He's the God of the world. At ang Yeah. devil po, mga kapatid, is the God of this world. But Christ in you, making you more higher God than Pero, him. kung si Kristo ay nasa atin na mga kapatid, it would make us higher than the God devil. on the head. There may be try some small trouble, but when you remain standing with Him, your victory will be. Meron mang mga will be soon at the end of the day. maliliit na mga problemang kakaharapin. Yes. Pero at the end of the day, Yeah. ikaw pa rin ang magtatagumpay. Yeah, Tayo pa rin ang He didn't promise magtatagumpay. all that will never be a war, persecution. No, there's going to be persecution, tribulation, trial. But in the midst of faith, your victory is seized. Talagang He merong said, be of good cheer, persecutions. overcome the world. Pero
tayo'y dapat magsaya kasi sabi ng Panginoong Jesus, He has overcome the world. I remember, Holy Ghost, thank you. There was a time when I was working, when the time I was working in our house, one of my son, he get angry. Then he said, why? I wish if this man can come and share this testimony. His phone was off in his pocket. The phone turned off. It was my program. So as he tried to point me and say, this man, God just really, if you say, this man had, he told no. God was he said, when he tried to on the phone part of off. Oh. He tried to off, turn it off. Oh, I remember that. Okay. Okay. Kasi galit siya kay Pastor David. Gusto niya sanang pag-earn niya, hindi niya ma-on, hindi niya matouch yung kanyang cellphone. God is really pleased to give your Tunay life po yung to Him. tunay po ang Diyos, Yeah. mga kapatid. The only problem is there are many deceivers. More than the Pero ito yeah. rin po yung katotohanan. This is also the truth. Ang dami There pong is mga a problem that deceivers. are affecting many souls At today. yan yung problema. Yeah. They take advantage of people in the church. At tinitake advantage Yeah. po yung mga tao sa loob ng church. But- Yung mga mabubuting but tao. God remain true. Pero ang Diyos po ay nananatiling If you are totoo, really tunay. interested in knowing Kung God, interested in po fellowship with tayo Him, na makilala siya Keep at praying. sumpa sa Kanya. Kaya patuloy po tayo na keep asking to mag-pray. lead the way. God is At in somewhere else. Just keep on asking na, Lord, gabayan niyo Where po are ako. you? Lead me there. Kung saan po Yeah. kayo It's in mahahanap. somewhere else, maybe far or closer, but Kahit somewhere pa else. somewhere. Kahit Yes. malayo ito mga kapatid, pero talagang may hahanap. And when you're hahanap there, mo. you will think all of the trouble, in fact, the joy, the everything. Pero kapag naroon ka na, yung joy, yung peace, yung calmness, lahat-lahat mga kapatid would be there. So please, let today be your day of salvation. Kaya mga So, kapatid, yeah. hayaan niyo po na itong araw nito ay araw ng kaligtasan. Try to settle all your trouble today with God. Yung All mga your troubles, problems. yung mga Yeah. problema natin, ay nako, itaas na po natin yan lahat sa Diyos mga kapatid. It's by giving your life to Jesus. Ito ay sa pamamagitan lang ng iyong pag-aalay ng iyong buhay para sa Panginoong He says He Jesus. stands at the door of your heart. Is Kasi knocking. ang Panginoon, nandyan po siya sa harapan ng inyong pintuan ng iyong puso at siya po ay He is kumakatok. not an intruder. Hindi po siya namimilit. If you don't let Him in on you willingly, He will not come in. Kung hindi ka willingly magbubukas ng iyong pintuan, hindi po siya And papasok. when He comes, He will turn your life to a better. In fact, At kapag ang Panginoong Jesus ay makakapasok sa buhay mo, ang buhay mo ay talagang magbabago. leading your own life will make your life to be upside down. Pero kung ikaw, gusto mong ikaw Yeah. lang ang mag-guide sa buhay mo, ang buhay mo ay ang mangyayari parang upside down no ang matter mangyayari. the attainment of your educational standard of Kahit this- pa Yes. ano po yung educational attainment mo, ano po ba yung But natapos allow mo, Him to lead you, will turn your life upside up. subukan niyo Down po up, mga and let me say yes. subukan po natin na gabayan tayo ng Diyos, pahintulutan natin na gabayan tayo ng Diyos kasi yung leading ng Diyos from down to To hope. upward And always. see, the life this didn't end with your life. I'm not going to put it. See, the death doesn't mean the end of you on the head, of your Kasi life. ang kamatayan, hindi po yun yung katapusan. Yeah. There's still another life after death. May buhay pa pagkatapos ng kamatayan. That is where salvation is needed for you. That's why kailangan po That natin is where ang salvation is needed now for kaligtasan. you. It's for the- Kailangan yeah. natin yan ngayon Man mismo knows to live a life for God on the head, to live a peaceful, a joyful life with God. para Now, magkaroon tayo ng peaceful and joyful a life. joyful life without crying, no joy. Kung wala si Kristo talaga There will never hindi be, no tunay. matter the money, ang there's no joy. Kahit pa marami kang salapi. Without cry, life without cry, full of crisis. Kung wala si Kristo, puno Yeah. ng krisis. People can have money, rich and full of crisis. Pwede pong mayaman ang isang tao pero Yes. nasa krisis ang buhay. Full of crisis. But with Christ, Pero kay Kristo, no matter what you have, you'll be contented. magiging kontento Yeah. ka kung kaano mang meron ka. You find a Christian with covetousness, Christ is not in charge of his life. Kapag isang Christian, covetousness, yung parang nahahumaling sa salapi. Yeah, it's So, not. hindi If Christ is there, hindi po to the tunay na zeal of Kristiyano. covetion will die naturally. Kasi kapag nariyan sa kanya si Kristo, yung pagiging pagkakahumaling sa salapi talagang will die you'll be naturally. thankful and joy for anything that you have. At No matter how little magpapasalamat it may be. ka
sa mga bagay na meron ka. Amen. Yeah. So please come and give it up. It's Kaya free. naman mga kapatid, alay po natin ang ating buhay sa Panginoon. It costs you Dahil libre po nothing. ito. At wala po itong And kabayaran. thinking a human being like yourself can forgive a sin, it's another lies of the devil At in your akala life. mo, pwede kang patawarin, papunta ka lang sa isang tao para humingi ng tawad. It's still another lie of Bible the says no one devil. forgives sin except God. Wala pong ibang magpapatawad sa kasalanan So kundi going Diyos. through a man lamang. is a deception of the devil that's ruling the earth. So it's a deception of the Yes. devil, mga kapatid, yung ganyang pamamaraan. It's never Christ standard, Hindi nor po God yan standard. standard ni Kristo or standard It's ng Diyos. an earthly Earthly It's standard po man-made ito. standard Gawa lamang ito ng tao to make you look like Christ. para maging tulad, But kahawig it ng wasn't kay Christ. Kristo, pero Yes. hindi kay Yeah, Kristo. it looked like, but not. Kahawig lang. So, and this is the way out. Ito po yung gagawin You will natin. close your eyes, Ipikit po natin ang ating mga mata. and when you repeat after her, At sasabayan niyo po ako, and mga please make sure kapatid. you say those words verbatically At hard. gawin po natin, mga kapatid, na talagang lumabas ang mga kataga sa ating So the mga reason bibig. is Yung rason po there are kasi, two kingdoms on the may earth. dalawang kaharian po sa There are two mundo. kings on the earth. May dalawang hari, There are two gods, may dalawang Diyos. small God and bigger Maliit na God. Diyos, pero may malaking Diyos. And they have different angels. At napakarami pong mga agents. And those angels are assigned to help man on the earth. At ito po yung naka-assign para tulungan So ang it's your tao. declaration that will make you for the other angel to rescue you. So yung So declaration they can po hear, natin, okay, it's now no more for here, it's not here. para malaman, oy, hindi ka na dito Yes. sa bandang ito. That is the reason Lumipat why ka na sa ibang it must be banda. voiced out, not So inside. kailangan talagang lumabas mismo sa ating mga bibig. Please close your eyes now. Kaya ipikit po natin ang ating mga And pray after her. Pikit po yeah, natin ang then ating I- mga then I will mata. pray with you after. Buksan po natin ang ating mga puso, mga kapatid. Let's close our eyes, but let us open our hearts wide. And let us pray, mga kapatid. Ito po ang panalangin para sa kaligtasan. Sabayan niyo po ako. Panginoong Jesus, ako'y nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa akin, na sa kabila, Panginoon, ng aking pagiging makasalanan, ang iyong pag-ibig ang siyang magpapatawad sa lahat ng ito. Panginoon, inaamin ko na ako ay makasalanan. Kaya naman humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. At sa araw na ito ay handa kong ialay ang aking buhay para sa inyo, Panginoong Jesus. At handa ako na sumunod sa inyo, Panginoong Jesus. Ako'y naniniwala na ikaw ay ipinako sa krus, namatay, ngunit sa pangatlong araw ay nabuhay na muli upang ako ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, salamat dahil sa pamamagitan ng iyong dugo na tumigis sa krus, ang aking mga kasalanan ay nahugasan. At ako ay magkakaroon na ng bagong buhay na galing sa inyo. Kaya naman, sa araw na ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na manliligtas. At dalangin ko, Panginoong Jesus, na ako iyong gagabayan sa lahat ng iyong katotohanan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Si Pastor David po ay mananalangin. Father, Lord, thank you for such a grace like this. Thank you, Lord, for your patience over your children. Thank you, Father, for saving their souls today. And I pray, Lord, never allow that grace, oh Lord, to be shattered in their life. Yes, Lord. In the mighty name of Jesus Christ. Never, I pray, never allow your effort to win them today into the kingdom be wasted by them turning their heart against you again. By the power of your spirit in the mighty name of Jesus Christ. I cover your entire family by the blood of Jesus Christ. And I pray, Lord, not on this we're going to regret your decision today. But if oh Lord, I pray, Lord,
You have been full of God's joy, love, unity in your home and family in the mighty name of Jesus Christ. I cover that pertain to you and your family, job and career undertaking by the blood of Jesus Christ. And I pray, Lord, in this journey, Lord, you shall never regret, oh Lord, but if you shall faithfully serve and walk with God on the earth without looking back to the very end by the power of His Spirit in the mighty name of Jesus Christ. And I declare, as you declare your life for just today, it shall be well with you, spirit, soul, and body in the kingdom. In Jesus' precious name I pray. Amen. Amen. So congratulations. Congratulations, kapatid. You are now Hallelujah. sons and daughters So you of are God. now sons and daughters of God. So the next thing for you now, So yung susunod mo pong gawin, after a newborn child has tulad ng isang sanggol na kakapanganak pa the lamang, desire of the parent is to grow. so yung desire po ng mga magulang is yung lumaki ang kanilang You mga just anak. become a new child in the kingdom Kasi today with God. ikaw ngayong araw na ito, you have just become a new child sa kaharian ng And the Diyos. decision of your heavenly Father is for you to grow. At yung desire po ng Diyos, mga kapatid, sa iyo, is for you na ikaw ay mag-grow. Without you grow, there's no way you can fully be in charge. To Kung hindi ka kasi nag-grow, hindi ka mag-grow, hindi maaaring darating yung pagkakataon that you would become fully in charge sa in buhay the mo. natural realm, the family expect the children to grow to take over the business of the family, to be Yung, in charge. di ba, Yes. sa physical, sa mundo, World- is yeah, world- we expect that To cover lalaki the yung house, mga anak natin because they would take affairs of the Or the family. business family, when they saw in the same Pag malaki na as sila. God expect to grow to take over so the So, affairs ganun of the din yun kingdom mga on the kapatid, earth. no? God expect us to grow so To that be we the would take child. affairs in His Yeah. kingdom. So, and you can never grow At hindi ka mag-grow without the knowledge of God's word, the undiluted truth of God's knowledge. kung Yes. wala kang natatanggap na true knowledge po sa kasulatan, sa salita po ng Diyos. And so without a teacher, there's nothing a student can learn. Kung The walang people can teacher, learn. walang matututunan ng Yeah. mga bata. Yeah. So the prayer you need to be praying now effectively every day. So yung prayer na ipipray mo siya effectively every day. Lord, I'm Lord, now your child. dahil ako ay iyong anak na, I've given my life to Jesus, to Lord of God. binigay ko ng aking buhay, inialay ko ng aking buhay sa Panginoong And I Jesus. desire to know you more. At ako po ay nagnanais na makilala ka. Please lead me to where you are. Kaya Lord, gabayan niyo ako kung saan ko kayo Lead me to mahahanap. where I can be raised to know more about you. Doon ako ay tutubo para mas makilala ko pa ikaw. Where you, God, is in charge. Kung saan kayo, Panginoon, ang siyang in charge. And where your word is being preached in truth. At kung saan ang iyong salita ay itinuturo sa Until katotohanan. I arrive there, make me to be restless. At kung hindi ko pa narating ang lugar na ito, Panginoon, gawin niyo po na hindi ako mapakali. And help me, Lord, to find it in Jesus' name. At tulungan niyo ako, Panginoon, na mahanap ko ito sa pangalan ni Jesus. Until you get that desire, don't stop At kung praying. hindi mo pa nahanap to, hindi mo pa natanggap yung desire na yan, huwag kang huminto. Don't put any church in the mind. Huwag kang maglagay ng kahit anong pangalan ng church sa Let iyong. your heart be open. So, buksan mo lang ang iyong puso See, God will never lead you that make up his mind on anything. kasi hindi ka gagawin ng Diyos if you Yeah. have decided Thank- already. yeah. You just open your heart. If anybody invite you, tell God he's there. If somebody invited you Be mga open, be open, somewhere, yeah, just to so come be out, yeah. open mga kapatid, no? Because you may not know if God is there, but pray, But pray. ask God. Tanungin mo ang Diyos. If he's there, even though you enter there, if Kasi- I thought you didn't eat, you are feeling hungry before you left, you don't even remember that you were hungry before. Pagkapasok mo doon, kahit pag gutom ka, bago ka You never umalis, remember. pagdating mo doon, hindi mo na maalala na If hindi I ka thought you pala are always somebody nakakain. that came to knock at your door every morning, you never remember that. Hindi mo na maalala yung iyong mga utang, sabi ni Pastor David. I'm not joking. That is God is there. If The God joy, is there, yung the joy, peace, yung the contentment in the kagalakan, inside, as yung if kapayapaan, you are on top of the world. Yung parang Really, nasa tuktok ka ng you are mundo. as if you are on top of the world. If God is there, Ang kagalakan mo is para kang dadalhin ito sa tuktok ng and you mundo. don't even like in fact to leave the place to At go. hindi mo na gusto After the umalis. program, you don't even want to go. So, and that is a sign that is there. That yung sign na nariyan po ang Only God Diyos. can touch the heart. At ang Diyos lang po ang kayang humipo ng All human puso. being brains, even with the devil, Kasi ang tao, kayan lang nilang is our head. kontrolin yung brain, yung utak Everything, natin. no matter the manipulation, it's our head. So, This here where you pero can, yung puso, this wala one you talagang- you just all your body just respond at once. Yeah. And
If God is not there, At kung ang Diyos wala roon, no matter the entertainment, no matter how they Gaano offer man you, no kasaya. matter how very nice building, kaganda yung how environment. eloquent the pastor, you just feel question mark, empty inside. mararamdaman mo pa rin yung parang You puwang feel sa iyong puso. unconscious. Parang Uncomfortable, I mean, uncomfortable Yes, not ang comfortable. iyong feeling. Uncomfortable, yes, uncomfortable, sorry. Hindi ka magiging komportable sa all. lugar na iyon. You want to go, you want to go. At you parang want to gusto go, mo you na want to go. umuwi. Yeah, finish now, let me go, Parang, finish now, let me go. sana Yeah. matapos na, sana matapos na. Magmamadali kang umuwi. That means I'll never go back there. At wag ka nang No bumalik. matter how they try to convince you. Kahit pasubukan Don't- ka na yeah. lang And keep praying i-confuse. that prayer. Say, Lord, I Then, know you still are keep praying somewhere that here. prayer na, Lord, Lead alam me there. ko na nariyan ka lang. Gabayan niyo ako, Panginoon, kung saan ko kayo As long mahanap. as you determine that At kapag determinado to ka, be where God is in His house. If you are determined na talagang mapuntahan kung nasaan kumikilos ang Eventually, Diyos, God will help you one way or the other. tutulungan somewhere ka or the ng Diyos, other. mga But please, kapatid. when you finally get there, At kapag narating mo na yung lugar na yon, because when you arrive, you feel at home. kasi you will feel at home in that You will feel at home. place. You feel at home. Para ka nakakauwi lang sa You iyong have inner tahanan. peace, inner joy. Meron kang inner peace, meron kang inner joy. And please, there are At doon, because in every may kind mga of tao God, din. they want to pull you out. Gusto din nilang alisin ka sa lugar na ito. And they want to talk down of the leader, talk down of the place. At gusto nila na yung place, sirain nila yung place, sirain nila yung reputasyon ng leader. Don't follow what they are saying. Huwag mong pakinggan yung kanang. Follow what you feel, what you experience by yourself. Ito by yung the mga Lord. taong sinisiraan yung place, sinisiraan all. yung mga pastor, pero huwag kang makinig sa kanilang paninira. The devil use religion, use culture, So, even use minsan family religion, minsan family pang ginagamit. To lead us from God to the devil. Para ang tao ay malinlang To the from one God you are out running, to the of one you are God running to away the from, devil. they will lead you to go back to Him. So may God bless you. Pagpalain tayo ng Diyos. I Amen. pray as you find them, may God grant you the grace to stay committed to grow there in Jesus. Amen. Because in His presence, if God is there, you will grow. Amen. I tell you, you will grow. And you will know what to do in life with yourself. And Amen. Talagang tutubo ka roon, mga lastly, I want to kapatid. pray for those that want the touch of God. At ngayon naman, si Pastor David, mananalangin sa inyo po na nangangailangan ng paghipo ng Diyos. This is one of the benefits of being a Christian. Ito po yung benepisyo ng pagiging Kristiyano natin. Healing is Healing. part of the package of your salvation. Kalakip na po ito ng ating kaligtasan. It's not Amen. what you beg for. Hindi na ito kailangan pa nating It's limusan. not even your right, it's what belongs to you. Ito po'y para talaga There's a sa difference atin. between right and what belongs to me. This is my property. Talagang iyon yun. Property mo yan, Yeah, mga kapatid. as- Yung kagalingan. Amen? As a family, everything belongs to the children So, in the bilang house. isang pamilya, yung mga bagay sa loob ng bahay, talagang ang mga anak ay nagmamay-ari din You are not doon. part of the, yeah, so okay. So if you are expecting the touch of God, you want healing of your family in the hospital, this is the time. Kung meron kang kapamilya na sa ospital or meron kang kapamilya din, mahal sa buhay na may nararamdaman, If you are not where they are, very far, and you want God to touch kung them, malayo sila, Yeah. pero gusto mo na hipuin sila ng Diyos you kung have nasaan man that sila. picture with you. Lay that Kung may picture, picture ka take nila, the picture to pwede touch mo the silang screen i-lay that I was hands, saying. mga kapatid. Take the picture to cover that my screen that you are using. Ay, yung That's what- picture daw, ilapat niyo po sa screen ng iyong pinapanood. And if you are with Ginagamit them, niyo sa you can use panonood. your other hand to touch the other hand to face the screen. So, yung kabilang kamay is gamitin niyo po, mga kapatid, para sa screen ng iyong pinapanood. And you want any, So, yung picture sa you want kabilang to kamay. touch any part of your body, just lay your right hand over there. If it is your leg, just So, put your hand on your thigh. Amen. So, yung kabilang kamay is sa screen ng pinapanood mo, yung isang kamay sa picture ng gusto mong magkaroon ng kagalingan. And if you want the healing yourself, so ilapat nyo lang po ang iyong kanang kamay sa TV or screen yung pinanood at sa bahagi ng iyong katawan na gusto nyo po ng kagalingan. Let's pray now. Tayo po ay manalangin. Father, I thank you, the healer of the world. The Lord says, if your children obey you, they act the word. If they serve you, you know allow the sins of the world. In fact, you promise not to take it away. Father, Lord, I'm now standing in the gap for your children, for you. And you said healing at birthright of your children in the kingdom is their right, is their portion, and it belongs to them. Because you are the God that heals. Jesus paid the price of that affliction in their body. You say, Bible declares Jesus went about doing good, healing the way of the devil, because God was with him.
Father, I declare, Lord, in the name of Jesus, that as my Lord, oh Lord, so in the same manner you have done, Lord, I declare and remove that affliction in their body to go now in the mighty name of Jesus Christ. I declare that pain in their body to go now in the mighty name of Yes, Jesus Christ. amen. Every word of the enemy in that body, I rebuke you and I speak to them to go leave the part of that body now in the name of the Lord Jesus Christ. I believe God who exalted him. He gave me a name that above that name. That at the mention of that name of Jesus Christ, Mr. Bow. In Jesus' name, every affliction of that body, bow now to the authority in the name of Jesus Christ. High blood pressure, bow. Diabetes, bow. Cancer, AIDS, gutter, bow. Cyst in the breast, bow in the name of Jesus Christ. Satan, I command that affliction to depart out of your body. In the name of Jesus Christ, rheumatism be gone now. In the headache, oh Lord, be gone. Influent headache, I rebuke you out of that into the abyss by the power of Holy Ghost. In the mighty name of Jesus Christ, you unclean spirit, I speak to you now. Remove that your freaky hand out of that body, and I declare I cover you from the crown of your down to the feet by the blood of Jesus Christ, and then Calvary healing as just in the kingdom. Be healed now in the mighty name of Jesus Christ. I declare every pain in your body to be gone now and be replaced with God's healing and strength in the mighty name of Jesus Christ. Amen. I declare according to the word, by his stripe be healed in the name of Jesus Christ. By Jesus' stripe be healed in the name. By his stripe be healed. By his stripe be healed. By his stripe be healed, be delivered from that affliction in the mighty name of Jesus Christ. And I command strength to overshadow every weakness Yes, of your body. amen. Holy Ghost over to you. I command the fire Lord. God to burn and Yes, every Lord. strange fire burning your body down in the name of Jesus Christ. Every uncleanness to be departed out of your body in the mighty name of Jesus Christ. Let our God to comfort to overshadow every darkness plaguing your life now in the name of Jesus Christ. Amen. Be delivered, Amen. be healed, Amen. and be strengthened, Amen. and be empowered of God Yes. to the glory of God in heaven. So shall it be. In Jesus' precious name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Do what you cannot do before, please. So gawin niyo po yung hindi niyo po kayang gawin before po tayo nanalangin, mga kapatid. Pwede niyo pong iunat ang inyong mga katawan, ang inyong mga kasukasuhan, ang inyong pong mga kamay, paa, tumayo. Simulan niyo pong maglakad, mga kapatid. At kami po'y naniniwala na ang Diyos po na makapangyarihan sa lahat ang siya pong humipo sa atin ngayong gabing ito. Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Mga kapatid, no, natapos na po yung ating programa. Yung oras po natin, mga kapatid, natapos na. At salamat po sa opportunity po na gaya po nito, mga kapatid. Maraming salamat sa Diyos. Hallelujah! And for you people na nanonood sa atin tuwing Lunes, maraming salamat po sa inyo. And hindi po kayo bibigoon ng Diyos, mga kapatid. But before we would end this program, we would like to invite you, mga kapatid, na bisitahin po kami physically po, talagang dito mismo sa DPC Ministries po. At kami po, mga kapatid, matatagpuan niyo po sa Block 19, Lot 35 to 39, sa Phase 3B, Villa Trinitas Subdivision, Bogo, Cagayan de Oro City. So, ulitin po namin yung address is on Block 19, Lot 35 to 39, Phase 3B, Villa Trinitas Subdivision, Bogo, Cagayan de Oro City. Pagdating niyo po ng Bogo, Cagayan de Oro City, magtanong lamang po kayo kung nasaan po yung Shiloh House. So, mas kilala po tayo, mga kapatid, sa Shiloh House. Yan po sa tarpaulin po, makikita po natin. DPC Ministries, Shiloh House. So, yan po yun, mga kapatid. And kita-kita po tayo, mga kapatid, because here, if you come here, mga kapatid, pupunta po kayo kay Pastor David for counseling, for guidance po, for prayer po, mga kapatid. Kahit ano pong prayer, mga kapatid, for healing, for deliverance po, for promotion, libre po yan, mga kapatid. Wala po yung kabayaran kasi para sa amin po, mga kapatid, libre po yung binibigay ng Diyos. So, libre din po namin itong ibinibigay sa inyo. No string attached po yan, mga kapatid. No, wala po. Ang kailangan lang po is your time, your heart po, mga kapatid, your sincerity po sa pagpunta rito, mga kapatid. At hindi po kayo bibiguin ng Diyos, no? God will not disappoint you, mga kapatid, as you come here with an open heart. So, see you po, mga kapatid, no? Dito po sa DPC Ministries, and we are welcoming you here, mga kapatid, with our whole heart, mga kapatid, as part of our family. Maraming salamat po, at see you po next week, mga kapatid. Ako po si Arvija Lucille Laguayan, kasama po si Pastor David at ang buong team po ng programa. At ito po ang programang The Miracle Hour. God bless everyone. See you po next week. Hallelujah.